Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1151 hanggang 1170. Kabanata 1151. Nag-aalalang mamulong ang Blythe King. Mabilis siyang lumabas ng opisina at tinungo ang villa kung saan nakakulong sina Maxine at Thea. Maya-maya, lumitaw siya sa pinto at mahinang kumatok. Bumubuo pa ng plano sina Thea at Maxine nang marinig ang hindi inaasahang katok sa pinto. Tumayo si Maxine at sinabing habang naglalakad papunta sa pinto, "Till go get it." Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang Blythe King na nakatayo sa labas. Ms. Maxine, nakangiting bati sa kanya ng Blythe King. "Halika sa loob." Tumalikod si Maxine at inakay siya papasok ng villa. Lumakad ang Blythe King sa pintuan. Nang makita ang Blythe King, galit na tumayo si Thea at sinigawan siya, "Ano ang ibig mong sabihin dito, Blythe King? Hanggang kailan mo ba kami balak panatilihing makulong?" Awkward na sagot ng Blythe King, "Ms. Thea, you can't blame me for this. James issued the order specifically prohibiting you and Maxine from leave. Failure to accomplish our duty means our soldiers will be executed. I hope this explains why hindi kita papayag ang umalis papuntang Mount Thunder. Hindi rin ito bagay na makakalaban ko." Sinulyapan ni Maxine ang Blythe King at mahinahong nagtanong, "Blythe King, alam mo ba ang pangunahing dahilan kung bakit siya pupunta sa Mount Thunder?" Sumagot ang Blythe King, "Hindi ba ang pagsali sa Mount Thunder Conference? Hindi naman ganoon. Nahuli ang mga Callahan, Quincy, at iba pa. Ang buhay nila ay ginagamit bilang leverage laban kay James, pinipilit siyang pumunta sa Mount Thunder. Siguradong delikado siyang pumunta doon mag-isa," ani Maxine. Nang marinig ito, pinagdikit ng Blythe King ang kanyang mga labi. "Seryoso ka ba? Dapat palayain mo kami sa lalong madaling panahon. Baka makaabot tayo sa Mount Thunder para tulungan siya. Anything could happen to him if he faced the enemy on his own." Tumingin si Maxine sa Blythe King na nagmamakaawa. Nagpakita ng kaawa-awa si Thea at sinubukang umapela sa konsensya ng Blythe King. "Blythe King, sigurado akong batid mo na kamakailan lamang ay nagdulot si James ng isang malaking bagyo sa kabisera at na ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Walang alinlangan na pupunta siya sa kanyang kamatayan sa Mount Thunder." Ipinikit ang kanyang mga mata, ang Blythe King ay nag-iisip na hinimas ang kanyang baba. Pagkatapos pag-isipan ito saglit, sinabi niya, "Kung ito ay napakadelikado, kung gayon iyon ang higit na dahilan para manatili ka rito, hindi ba? Paano ko ipapaliwanag ang aking sarili kay James kung babalik siya at nalaman niyang nakuha na kayong dalawa nasaktan dahil dito? Why can't you just..." Galit na galit si Thea at inalis nito ang mga salita sa bibig niya. Sinubukan niyang magmakaawa, ngunit tumanggi lang ang Blythe King na paalisin sila. "Blythe King, all hell will break loose in Seoul if James dies. We can't let anything happen to him, let alone allow him to die. Mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti. Maraming tao ang gustong mamatay siya, pero hindi niya yon. Help from any of his allies at the moment ang tanging makakatulong sa kanya ay kami ni Thea." Mayroon kang magandang punto. Ang Blythe King ay may problemang ekspresyon. Anumang theoretical na aksyon na naisip niyang gawin ay tila mali. "Blythe King, I beg you. Please let me leave." Nagsimulang magmakaawa sa kanya si Thea, at nasiyahan din si Maxine sa tabi niya. Sa huli, pumayag ang Blythe King. "Sige, go." Wala siyang choice dahil wala siyang posisyon para tulungan si James. Naniniwala siya na ang tanging makakatulong kay James ay sina Maxine at Thea. Mabilis na umalis ang dalawang babae sa rehiyon ng militar na para bang nabigyan sila ng amnestya. Lumakad palabas ng villa ang Blythe King. Nagulat ang kawal na nagbabantay sa pinto. Naguguluhan siyang tumingin sa Blythe King at nagtanong, "Commander, ano ang nangyari? Bakit mo sila hinayaan bigla?" Bumantong hininga ang Blythe King. "Deperado na ang sitwasyon ngayon. Sobra-sobra na para intindihin mo.
Na-dismiss na kayong lahat, sige na magpahinga ka na. Ipapaliwanag ko sa Emperor ang mga bagay-bagay mamaya. Umalis ang mga sundalo matapos silang paalisan. Pagkaalis ni Thea at Maxine sa military region, dumiretso sila sa airport. Kasabay nito, ipinatawag ni Thea ang mga piling miyembro mula sa God King Palace mula sa buong bansa. Sumugod ka agad sa Mount Thunder at salubungin mo ako doon. Naiintindihan. Matapos matanggap ang utos, ang mga piling miyembro ng God King Palace ay umalis mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at nagtungo sa Mount Thunder upang makipagkita kay Thea. Samantala, si James ay nasa tuktok ng pinakamataas na bundok na natatakpan ng nyebe sa teritoryo ng Mount Thunder Sect. Siya ay pagkuha ng kaalaman mula sa senior martial artist na kanyang nakatagpo. Matapos ang mahabang oras na pakikipag-chat sa kanya, naramdaman ni James na parang isang bagong mundo ang bumungad sa kanya. Labis ding nasisiyahan ang matanda sa pag-unlad at determinasyon ni James. Hindi pa siya nakatagpo ng isang taong may ganoong katalinuhang kasanayan sa pag-unawa. Ano man ang problema, madaling nalampasan ito ni James na may kaunting pahiwatig lamang sa kanya. Siya ay isang bihirang uri ng kababalaghan, isa na lumitaw lamang bawat siglo o higit pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1152. Haha, not bad, young man. I've grown rather fond of you. Here, there are few drops of wine left. You can drink it all. It won't help you break through the summit, but it can help dagdagan ang iyong true energy. Tuwang-tuwa si James nang mabigyan ng pahintulot na uminom ng higit pa sa maalamat na alak. Hindi tulad ng unang pagkakataon, ang mga epekto ay hindi kasing lakas sa pagkakataong ito. Nagsimula siyang sumipsip at magpino ng enerhiya mula sa alak. Sa loob lamang ng isang oras, ganap niyang naasimilasyon ang enerhiya ng Mount Thunder Snow Lotus Wine at ginawa itong sarili. Nga pala, matapos sumipsip ng lakas, may naalala si James at sinabing, "Sir, may na-encounter po akong problema. Pwede ba kitang istorbohin para sa ilang gabay? It's no trouble at all. Go on. Magsalita ka." Ang ilan sa aking mga kaibigan ay nahuli ng isang kaaway. Inaasahan ko na sila ay mga miyembro ng GUSEC. Hiniling nila na pumunta ako sa Mount Thunder ng maaga upang patayin ang pinuno ng Mount Thunder Sect. Bilang kapalit, tiniyak nila sa akin na gagawin nila ang mga hostage. Ano ang dapat kong gawin? Wala pa ring ideya si James kung anong landas ang tatahakin. Alam niya na ang pagpatay sa pinuno ng Mount Thunder Sect ay wala sa tanong. Ang mga epekto ay magiging masyadong malaki. Gayunpaman, ang lahat ng mga bihag ay nasa panganib kung hindi siya sumunod sa mga kahilingan ng kanyang kalaban. Tumingin ang matanda kay James at nagtanong, "Ano ang balak mong gawin?" Umiling si James at sumagot, "I have no clue. Ako ay medyo naliligaw, ngunit ako rin ay tumatangging maakay ng ilong. Alam kong hindi lang titigil ang mga kahilingan ng kalaban sa paghiling sa akin na patayin ang pinuno ng Mount Thunder Sect. Sa kasamaang palad, hindi ko alam kung saan nahuli ang aking mga kaibigan at hindi ko sila mailigtas." "Bahala ka." Tumingin ang matanda sa malayo at malabong sinabi, "Ang buhay ay tungkol sa mga desisyon na gagawin mo. Siguradong mahaharap ka sa hindi mabilang na sanggang daan. Kung pipiliin mo ang tamang landas, ang buhay ay magiging maayos na paglalayag. Gayunpaman, kung pipiliin mo ang maling landas, maaari kang mahulog sa isang walang katapusang bangin ng paghihirap. Ito ay isang bagay na hindi kita matutulungan o mabibigyan ng payo." Ang matanda ay tila relihiyoso dahil ang mga salita na kanyang sinabi ay tila naglalaman ng isang universal na katotohanan. Napaisip si James. Maya-maya, napabuntong hininga siya. "Sir." Itinaas niya ang kanyang ulo, ngunit walang tao. Saan siya nagpunta? Naguguluhan si James. Ilang segundo pa lang ay nakatayo na sa harapan niya ang matanda. Paano siya nawala sa isang kisap mata? "Sir." Tumayo si James at tumawag ng ilang beses. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong kabundukan sa mahabang panahon. Laming-galinga si James sa paligid, ngunit ang matandang nagbigay sa kanya ng alak at gumabay sa kanya ay nawala ng may bakas na parang hindi man lang umiral. "Anong misteryosong matandang lalaki?" bulong ni James. Kasunod nito, hindi rin nagtagal si James sa tuktok ng bundok na nababalutan ng nyebe. Tumalon siya at lumitaw 10 metro ang layo.
Nagsimula siyang bumaba sa bundok at nakarating sa kinaroroonan ng Mount Thunder Sect sa maikling panahon. Sino nandyan? Bago pa siya makalapit ay may boses na sumigaw sa kanya. Ang boses ay nagmula sa isa sa mga disipulo ng Mount Thunder Sect. Mabilis silang sumugod at tinitigan si James nang may matinding hinala. Tumingin si James sa kanila at tumugon sa malinaw na boses, "Ako si James mula sa pamilya Kaydan. Nandito ako para makipagkita sa Mount." Ang pinuno ng Thunder Sect. Hindi pa nagsisimula ang Mount Thunder Conference. Hindi mahalaga kung sino ka. Walang mga bisita ang pinahihintulutan sa Mount Thunder. Mangyaring umalis sa bundok. Inutusan ng mga alagad si Santiago na umalis. Paano kung ipagpilitan kong magkaroon ng madla sa kanya? Kung ganoon ay kailangan mo munang makalusot sa amin. Mabilis na binunot ng mga alagad sa paligid niya ang kanilang mga espada at itinutok sila kay James. Cocky B** starred. Malamig na sumangot si James at iginuhit ang Blade of Justice bilang tugon. Ang kanyang katawan ay kumikislap at naglaho na tila siya ay isang multo. Biglang hindi nakita ng mga alagad ng Mount Thunder Sect si James. Sa isang iglap, muling lumitaw si James sa likuran nila. Ang mga alagad ay hindi napapansin ang kanyang presensya at patuloy na lumilingon sa paligid na may kalituhan. Kumalabog. Ang lahat ng kanilang mga espada ay sabay-sabay na pumutol sa kalahati. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1153. Sinubukan ng mahigit 100 disipulo mula sa Mount Thunder Sect na pigilan si James sa pagsulong pa. Gayunpaman, ang mga disipulong ito ay medyo mahina. Karamihan sa kanila ay nasa unang ranggo. Hindi sila tugma ni James. Halos agad-agad, pinutol ni James ang kanilang mga espada sa kalahati, ngunit ang tanging nakita nila ay isang figure na panandaliang kumikislap sa kanilang mga mata. Nanlaki ang mga mata ng mga alagad, at nagsimulang umikot ang kanilang mga isipan sa magkahalong di paniniwala, takot, at gulat. Anong klaseng nakakatakot na lakas ito? Ayaw ni James na palakihin pa ang sitwasyon kaysa sa kinakailangan. Tumayo siya sa likuran nila at mahinahong sinabi, "Bilisan mo at iulat sa iyong pinuno na narito si James upang bisitahin." Sa wakas ay nanambalik ang mga disipulo, pinulot ang mga piraso ng kanilang mga basag na espada, at mabilis na nagsisiksikan sa loob. Tumayo si James sa pwesto at matiag ang naghintay. Samantala, hindi mabilang na mga batikang mandirigma mula sa Mount Thunder Sect ang natipon sa loob ng isang malaking bulwagan ng palasyo. Nakaupo sa harap ang pinuno ng Mount Thunder Sect, si Jackson Cabral, at sa ibaba niya ay may ilang mga elder ng sekta. Nagtipon sila upang pag-usapan ang nalalapit na Mount Thunder Conference. Sect leader, may problema tayo. Ang ilang mga alagad ay nagmamadaling pumasok sa bulwagan at lumuhad sa isang tuhod. Nakaupo sa harap, malinaw na ipinakita ni Jackson ang kanyang sama ng loob. "Nasaan ang disiplina mo? Bakit kayo nagsisigawan?" Sect leader, isang binata ang nagpakita sa labas na nagsasabing siya si James. Hiniling niyang makita ka at dinasarmahan ang maraming disipulo. "James." Biglang tumayo si Jackson. Sinabi sa kanya ni Delaney ang tungkol sa isang beses sa isang siglong martial arts prodigy, si James, at kung paano niya inalis ang cultivation base ng ulo ng mga Johnston. "Oo, siya daw si James. Labas tayo para tingnan." Mabilis na umalis si Jackson sa unahan nila. Napukaw ang pag-uusisa ni Delaney. Matagal na niyang narinig ang pangalan ni James ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makilala ito. Sumunod din sa kanila ang ibang matatanda. Sa labas, hinawakan ni James ang Blade of Justice at tinitigan ang mga bundok na natatakpan ng nyebe sa di kalayuan. Iniisip niya ang susunod niyang gagawin. Dapat ba niyang patayin ang pinuno ng Mount Thunder Sect o hindi? Nagkasalungat siya. Ang bawat desisyon ay tila may hindi mabata na kahihinatnan. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag ng paa na nagmamadaling papunta sa kanya. Isinantabi ni James ang kanyang iniisip at tumalikod. Kaagad, nakita niya ang 12 ng mga tao na papalapit sa kanya. Mabilis silang nakarating sa pasukan ng bundok. Napatingin siya sa medyo may edad na lalaki sa harapan at malapit na nakatayo sa likuran niya si Delaney. Naalala ni James na nakita niya ang babaeng iyon sa teritoryo ng mga Blithies, Mount Little Root, ngunit hindi niya ito nakausap. "Ikaw dapat si James Kaydan." Habang naglalakad siya ay nakatutok ang mga mata ni Jackson kay James.
Tila sinusuri siya ng mabuti. Hindi siya nagtataglay ng isang makapangyarihang presensya at tila katulad ng ibang regular na tao batay sa kanyang panlabas na anyo. Bahagyang tumango si James. Ibinuka ni Jackson ang kanyang mga labi. Hindi pa nagsisimula ang Mount Thunder Conference. Hindi kami tumatanggap ng mga bisita sa ngayon. Ano ang hinahanap mo sa Mount Thunder Sect? Ang kailangan ko ay isang bagay na mahalaga. Sinulyapan ni James si Jackson at sinimulang tansyahin ang kanyang lakas. Pinag-aaralan niya kung kaya niyang talunin ang pinuno ng Mount Thunder Sect sa isang labanan. Ano ang layunin ng pagbisita mo? Sumenya si Jackson na magsalita si James. Wala siyang planong yayain si James sa kanilang bundok. Malapit nang mangyari ang Mount Thunder Conference, at hindi nila mapabayaan ang kanilang pagbabantay. Inilipat ni James ang kanyang tingin sa lahat ng taong naroroon. Agad na naunawaan ni Jackson ang layunin ng pagbisita ni James at ikinaway ang kanyang kamay, na nagsasabing, maaari kayong umatras sa ngayon. Naiintindihan. Ang mga elder at disipulo ng Mount Thunder Sect ay umatras sa eksena. Si Jackson at Delaney na lang dalawa ang natitira. Muli namang pinagmasdan ni James ang mukhang ethereal na babae sa tapat niya. Ikinaway ni Jackson ang palad sa kanya. Ito ang aking anak na babae, Delaney. Maaari kang magpatuloy at sabihin ang iyong layunin. Gusto ko ang buhay mo. Dumilim ang mukha ni James, at sabay-sabay, isang napakalaking puwersa ang pinakawalan sa kanyang katawan. Whoosh! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1154. Agad na inilabas ni James ang Blade of Justice, at nawala ang kanyang katawan. Pagkatapos, muli siyang nagpakita sa harap ni Jackson pagkatapos ng ilang segundo. Galit na sigaw ni Delaney, "Tay, ingat!" Itinaas ni Jackson ang kanyang kamay at nabuo ang makapangyarihang true energy sa kanyang palad, na lumikha ng protective shield para labanan ang mga atake ni James. Para bang sinusubukan niyang tumusok sa isang platong tingga, hindi makapasok si James sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap. Sa parehong pagkakataon, nabigla rin si Jackson sa lakas ni James. Kinailangan niya ang lahat para lang maitaboy ang mga atake ni James. James, ang Mount Thunder Sect ay walang away sa mga Kaidan. Ano ang ibig mong sabihin dito? Tiningnan siya ni Jackson sa mata na may malamig na bakal. Tumangging sumagot, biglang umatras si James. Tumalon siya sa hangin at ibinaba ang kanyang espada. Whoosh! Isang 10 metrong haba na sword energy ang lumabas sa Blade of Justice at tumama kay Jackson ng may mapanirang lakas. Delaney, makaligtas ka. Mabilis na iniunat ni Jackson ang kanyang kamay, itinulak si Delaney, at nag-backstep. Iginalaw niya ang kanyang mga palad sa isang mabilis na circular motion, na pinakawalan ang palm energy para depensahan laban sa atake ng sword energy. Sa kasamaang palad, agad na nabasag ang kanyang palm energy. Kumunot ang noo ni Jackson, at mabilis niyang naiwasan ang pag-atake. Boom! Ang sword energy ay tumama sa lupa, na nagdulot ng malalim na hukay, at naghagis ng mga tipak ng yelo sa hangin. Ang sword energy na iyon ay ang nakakatakot na bagay. Tumalon si Jackson ng 100 metro at nakita si James na hindi mapakali. Nakuha ng kabuluhan sa labas ang atensyon ng mga disipulo ng Mount Thunder Sect. Lumingon din ang mga matatandang umalis upang makita ang kanilang sect leader na nakikipaglaban kay James. Mabilis silang naglabas ng kanilang mga espada at pumasok sa kanilang mga fighting stance. Anong ibig sabihin nitong James? Galit na bulalas ng isang matanda. Sa pagsama sa kanya, umungal din ang isa pang elder, sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi? Nagpaplano ka bang hamanin ang buong Mount Thunder Sect na mag-isa? Lahat, tumayo ka. Matigas na tumahol si Jackson. Sunod-sunod na umatras ang matatanda at mga alagad. Haha, matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, biglang tumawa si Jackson. I haven't fight in decades. It is rare to find a match worthy of my skill. It's Ram or got the cadence, 13 heavenly. Ang mga espada ay walang kapantay, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong masaksihan ito sa aking sarili. Gustong-gusto kong makita kung ito ay nakakatakot gaya ng ginagawa ng mga alamat. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Jackson sa buong paligid, na tila ba mas nalilito. Sa akin, Frost Sword. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang malakas na puwersa ang nag-zoom papunta sa leeward side ng bundok.
Sa loob ng isang kuweba, isang espada ang naiwan na nakabalot sa isang blok ng yelo. Ang espada na may 2 metrong haba ay may malakristal na hilt na para bang ito rin ay gawa sa yelo. Naakit ng puwersa ang espada, at mabilis itong nakatakas sa nagyayelong mga hangganan nito at tumakbo palabas ng yungib. Whoosh! Ang espada ay bumaril sa langit na parang isang rocket at nagradiated ng isang nakasisilaw na puting liwanag. Frost Sword. Ito ang Frost Sword na na-freeze ng daan-daang taon. Sa wakas ay muling lumitaw. Ang mga matatanda ng Mount Thunder Sect ay napasigaw sa pagkamangha. Ang espada ay ang Divine Sword ng Mount Thunder Sect na ginawa ng isang malakas na ninuno ng sekta 500 taon na ang nakakaraan. Ang espadang ito ay isa sa mga pinakakilalang Divine Sword sa buong mundo at madaling mairaranggo sa pinakamalakas na espada sa Sol. Ito rin ang espadang hawak ng Great Grandmaster na pinuno rin ng Mount Thunder Sect daan-daang taon na ang nakalilipas. Lumipad si Frost Sword, at mabilis na nahawakan ni Jackson ang hilt sa kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang espada ng paalang, itinutok ang haba ng talam nito kay James. Halika sa akin, James. Nagnganga ang mga ngipin ni James bilang tugon. Tumanggi siyang gumamit ng palihim na paraan upang patayin ang pinuno ng Mount Thunder Sect. Siya ay orihinal na nagplano upang talunin ang pinuno ng sekta sa isang marangal na labanan at patayin ito kapalit ng kaligtasan at pagpapalaya ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Ngayong nasaksihan na niya mismo ang napakalaking lakas ni Jackson, napagtanto ni James na maaaring kumagat siya ng higit pa kaysa sa kanyang ngumunguya. Gayunpaman, siya ay nasa punto ng walang pagbabalik. Paumanhin ngunit hindi ito personal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1155. Naiwan si James na walang pagpipilian. Kinailangan niyang talunin at patayin si Jackson gaya ng hinihingi ng kanyang kaaway. Pinilit niya ang kanyang sarili at tumalon sa hangin gamit ang Blade of Justice habang sumusugod siya kay Jackson. Habang mahigpit ang hawak sa Frost Sword, isang malamig na aura ang lumabas sa katawan ni Jackson at sa talam ng espada. Sa isang iglap, ang paligid ay sinabog ng malamig na simoy ng hangin. Lumitaw si James sa kanyang harapan at itinaas ni Jackson ang kanyang Frost Sword para depensahan ang papasok na strike. Klang! Nagbanggaan ang dalawang espada, at isang nakakatakot na pagkabigla ng true energy ang bumungad sa impact, mabilis na kumalat na parang mga alon sa tubig. Naramdaman ni James ang pag-urong sa Blade of Justice, at bahagyang namamanhid ang kanyang braso. Bago pa siya makapag-react, mabilis na pinadulas ni Jackson ang talon ni Frost Sword sa kahabaan ng Blade of Justice, mabilis na pumutok sa braso ni James. Pinaikot ni James ang Blade of Justice at mabilis na pinalihis ang pag-atake. Pagkatapos, umikot siya sa lugar, nagpakawala ng isa pang materialized Sword Energy sa direksyon ni Jackson. Ang Sword Energy ay gininto ang kulay at sumugod na parang gininto ang sinag ng liwanag. Ito ay nakasisilaw at nakakaakit ng pansin sa manyabe na paligid. Ang enerhiya ng sword ni James ay nagpatahimik sa mga elder at disipulo ng Mount Thunder Sect. Anong napakalaking sword energy? Anong martial arts ang ginagawa ng batang ito? Napakalakas ng true energy niya kahit bata pa siya. Halos bumagsak ang panga ng matatanda sa sahig sa pagkamangha. Samantala, napilitang umatras si Jackson sa isang sulok. Bagyo ng nyebe. Sigaw ni Jackson at nilaslas ang kanyang espada pasulong, dahilan upang mabilis na magtipon ang nyebe sa kalangitan at tumungo sa ang sword energy na parang talam na ginawa mula sa isang nakakatakot na blizzard. Nang magbanggaan ang dalawang diskarte, ang pag-atake ng snowstorm ay agad na nakakalat sa snow. Gayunpaman, patuloy na umaagos ang nyebe para salakayin si James. Napilitan si James na patuloy na umatras sa mabilis na pag-atake ng snow. Mabilis niyang inihagis ang isa sa 13 Heavenly Sword Techniques para magkaroon ng shield at matagumpay na nablock ang snow blast. Nakita lang ng mga nanonood ang dalawang figure na kumikislap sa himpapawid at ang kanilang mga mata ay hindi makasabay kina James at Jackson. Pinakawalan ni James ang first sword energy ng 13 Heavenly Sword at nagpakawala ng mga lagaslas. Sa kabilang banda, kapantay ni James ang husay ni Jackson. Pino niya ang espada at nagawa niyang pantayan ang tindi ng mga atake ni James. Kinuha ng dalawa ang kanilang labanan mula sa lupa hanggang sa himpapawid, at mula sa himpapawid hanggang sa iba't ibang taluktok ng bundok.
Matapos makipagpalitan ng nakakatakot na suntok pagkatapos ng nakakatakot na suntok, wala sa kanila ang nakakuha ng anumang ground sa isa sa labanan. Nawalan ng salita si James sa buong labanan. Ang 13 Heavenly Swords ay isang kilalang-kilalang sword technique sa pagiging kasing bilis ng kidlat. Ang mga pag-atake nito ay hindi mahuhulaan, na ginagawang mahirap para sa mga kaaway na mag-react. Sa kabila noon, nahihirapan siyang itulak pabalik si Jackson dito. Upang idagdag sa mga bagay, ang Frost Sword ni Jackson ay hindi pangkaraniwang. Nagradiated ito ng cold energy at bilang isang resulta, magpapabagal sa kanya sa tuwing magsasalpukan ang kanilang mga espada. Klang! Nagsalpukan na naman ang mga espada. Ang impact at shockwave ay nagdulot ng pag-crack ng ilang bloke ng yelo sa paligid. Mabilis na umatras si James at lumitaw 100 metro ang layo hanggang sa hindi na niya maramdaman ang true frost energy. Seryoso at nakakatakot ang ekspresyon ng mukha ni Jackson. Ang 13 Heavenly Sword ay talagang pambihira. Sayang lang ang First Sword Realm at ang unang sword lang ng Second Sword Realm. Hindi mo ako matatalo sa iyong kasalukuyang lakas. Kahit na malakas si James, hindi rin pushover si Jackson. Nakatayo siya sa gitna ng hangin na mahigit 30 metro ang taas, itinaas ang Frost Sword sa kanyang kamay. Ang makapangyarihang enerhiya ay umiikot sa kanyang katawan at sa hangin. Ang kanyang enerhiya ay nagtipon ng nyebe na lumulutang sa kalangitan. Nagsasama-sama at tumitigas sa Ice Swords. Daan-daang Ice Sword ang nabuo sa kalangitan sa isang iglap. Ang mga matatandang nanunood mula sa isa pang bundok sa di kalayuan ay napasigaw sa pagkamangha nang makita ang tanawing ito. Ito ay ang Sword Snow Art. Ang pinuno ng sect ay nakabisado na ang sining sa pinakamataas na antas nito. Ang binatang iyon, si James, ay napakataas ng tingin sa kanyang mga kakayahan. Ang paggamit ng Ice Sword Art ay gagawa ng maikling gawa ni James. Nakatutok ang mata ni James kay Jackson sa di kalayuan. Ang enerhiya ni Jackson ay masyadong malakas, at ang kanyang diskarte ay nakakagulat. Ang malamig na enerhiya mula sa espada ay nagawang kontrolin ang nakapalibot na nyebe at tipunin ang mga ito upang bumuo ng mga Ice Sword. Sa isang iglap, daan-daang Ice Sword ang itinutok sa kanya ng mapanganib. Nakakatakot pagmasdan. Atake. Ikiling ni Jackson ang Frost Sword sa kanyang kamay, at ang Ice Swords ay sumugod kay James na nagbabantang hiwain siya ng mga ribbons sa isang iglap. Agad na nagbago ang ekspresyon ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1156. Tinangka ni James na iwasan ang mga blades sa pamamagitan ng pag-atres pabalik ngunit ang mga galaw ng Ice Swords ay mas mabilis kaysa kay James. Itinaas niya ang kanyang espada upang ilihis ang mga pag-atake. Klang! Ang isa sa mga Ice Sword ay nabasag sa impact at sumabog sa mga tipak ng yelo. Ang iba pang Ice Swords ay sumugod sa kanya na naka-crisscross pattern, na para bang sinusubukan nilang bitag siya sa loob ng lambat ng mga nakamamatay na talam. Napapaligiran ng buo si James ng mga espada at nilimitahan lang siya nito na makaiwas o makabantay sa walang humpay na pag-atake. Maliit na maling hakbang ang naging sanhi ng paghiwa ng isa sa mga talam sa kanyang braso. Sa isang iglap, ang nasugatan niyang braso ay nagsimulang damyugo ng husto. Dahil sa matinding sakit, nahihirapan siyang hawakan ng matatag ang kanyang espada. Hindi nang ahas si James na pabayaan ang sugat at mabilis na ginawa ang pinakamalakas na pamamaraan ng Heavenly Breath na kaya niyang makuha. Malakas. Ang true energy ay lumundag sa kanyang buong katawan at sa kanyang mga limbs at extremities. Nagdulot ito ng tansong kinang ng kanyang balat. Teka, siya yun. Sa tuktok ng isang malayong taluktok ng bundok, bulalas ni Delaney nang makita niyang naging tanso ang balat ni James. Siya ang matandang nakatalo kay Donovan sa Mount Little Root. Si Delaney ay nasa Mount Little Root noong araw na iyon nang mangyari ang labanan. Tinalo ng hindi kilalang matandang lalaki si Donovan at pinilit ang Grand Patriarch na pumasok upang protektahan si Donovan. Pagkauwi niya sa bahay, sinubukan niyang malaman ang pagkakakilanlan ng matanda ngunit wala siyang mahanap na impormasyon tungkol sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang matandang iyon ay si James Caden. Gumamit si James ng Invincible Body CD at ang kanyang buong katawan ay nagkaroon ng mas magandang kulay na tanso. Klang, klang, klang. Walang awang hinampas ng Ice Swords ang katawan ni James. May epekto ang mga pag-atake sa blood energy ng kanyang katawan,
ngunit tila walang nakikitang sugat sa katawan ni James. Ano ito? Nanlaki ang mga mata ni Jackson nang makitang biglang walang damage ang techniques niya kay James. Ang martial art technique na pinagdalubhasaan niya ay tinatawag na Ice Sword Art. Kumbaga, ang mga pag-atake ng Ice Sword Art ay dapat na pinahusay dahil ang sandata na hawak niya ay ang maalamat na Frost Sword. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang kanyang mga pag-atake ay tila hindi na nakakaapekto kay James. Anong klaseng martial art technique ito? Hindi sinasadyang napaatras si Jackson. Tumalon si James sa ere at sumugod kay Jackson na itinaas ang Blade of Justice. Ilang segundo lang ay bigla siyang sumulpot sa harapan ni Jackson. Itinutok niya ang Blade of Justice sa katawan ni Jackson. Mabilis na itinaas ni Jackson ang Frost Sword upang pawiin ang suntok. Dahil sa lakas ng pag-atake ni James, pinilit na bumaba ng pababa ang katawan ni Jackson sa lupa. Bumagsak. Dahil hindi napigilan ang kanyang lakas, bumagsak ang katawan ni Jackson sa lupa at nahulog sa isang makapal na layer ng yelo. Nang makita nila ang kanilang leader ng sekta na dinaig ng kanyang kalaban, ang mga elder ng Mount Thunder Sect ay tumanggi na tumayo nang walang ginagawa ng isang segundo. Mabilis nilang hinugot ang kanilang mga espada at sunod-sunod na sumugod patungo sa bundok kung saan siya nahulog. Napansin ni James ang kanilang mga galaw at napalingon sa 12-dosenang tao na sumugod sa kanya. Kumunat ang noo ni James at nag-click sa dila. Siya ay pumunta lamang dito para sa buhay ni Jackson at walang intensyon na isangkat ang sinuman sa labanan. Boom! Ang yelo sa ilalim ng lupa ay sumabog at isang figure ang pumailang lang sa hangin. Siya ay may kahabag-habag na hitsura dahil ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang dagwang katawan ay nagkalat ng maraming hiwa at pasa. Umalis ka, maautoridad na sigaw ni Jackson. Masyadong malakas si James sa isang kalaban. Kung siya mismo bilang pinuno ng Mount Thunder Sect at may hawak ng Frost Sword ay hindi makakalaban sa kanya, ang kamatayan ng mga matatandang ito ay magiging lahat ngunit garantisadong kung patuloy nilang susubukan at atakihin siya. Ang kanyang malinaw at malalim na boses ay umalangaw-ngaw sa buong kabundukan at halos agad na huminto ang mga matatanda sa kanilang landas. Dad! Maluhaluhang sigaw ni Delaney matapos niyang maramdaman ang mabilis na pagkawala ng enerhiya ni Jackson. Agad siyang tumakbo patungo sa puno ng dugo ng kanyang ama. Sa paggastos ng napakalaking pagsisikap upang muling bumangon at pigilan ang kanyang mga miyembro ng sekta, binitawan ng mga kamay ni Jackson ang Frost Sword habang ang kanyang katawan ay muling bumagsak sa lupa. Unti-unti ding lumapag si James sa lupa. Ipinatawag muli ni Jackson ang mga bakas ng kanyang lakas upang nanginginig na itayo ang sarili at napaupo sa lupa sa pagkalugmok. Ang kanyang maputlang mukha ay nakatayo sa kaibahan sa matangkad na pulang ilog ng dugo na umaagos dito. Lumingon siya sa mga tao mula sa Mount Thunder. Sekta na nagmamadaling tumulong sa kanya, at siya ay umubo ng malungkot, huwag kang padalos-dalos. Inilipat ni James ang kanyang tingin sa karamihan ng mga taong nag-aalala at mahinahong nagsalita, nandito lang ako para sa kanya at sa kanya lang. Habang nagsasalita siya, naglakad siya pasulong at itinutok ang Blade of Justice sa leeg ni Jackson. Tumigil ka, James. Napahiyaw si Delaney. Inalis ni James ang kanyang espada at tumingin sa sugatang si Jackson. Lumakad siya, hinawakan ang kwelyo ni Jackson, at tumalon sa hangin, mabilis na umalis sa eksena. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1157. Sect Leader. Tatay. Lahat mula sa Mount Thunder Sect ay nabalisa sa pagkidnap sa kanilang pinuno. James, pagsisisihan mo pag nahawakan mo ang tatay ko. Tumingin si Delaney sa direksyon na nililipad ni James at tinitigan siya ng masama. Samantala, sa pinakamataas na taluktok ng bulubundukin, isang may balbas na matandang nakatayo sa gilid ng mga bangin at tahimik na pinagmamasdan ang laban. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng anumang pagtatangka na makialam at pinanood ang pag-alis ni James kasama ang pinuno ng Mount Thunder Sect. Matapos makuha ni James si Jackson, mabilis siyang nawala sa paningin ng lahat at umalis sa teritoryo ng Mount Thunder Sect. Ibinaba ni James si Jackson sa Snowy Mountain Peak sa isa pang bundok mga 10-10 kilometro ang layo mula sa teritoryo ng Mount Thunder Sect. Ubo. Kawawa naman si Jackson at umubo ng isang subo ng dugo. Sinulyapan ni James ang maputlang mukha ni Jackson na pilit na pinapanatili ang kalmado.
Dinilaan ni Jackson ang labi at mahinang ibinuka ang bibig. James, Mount Thunder Sect ay walang hinaing o masamang dugo sa mga Kaydan. Sa pagkakaalam ko, ako mismo ay wala ring ginawang masama sa iyo. So, bakit mo ito ginagawa? Umupo si James sa isang lotus na posisyon. Tumingin siya kay Jackson at mahinahong sinabi, wala akong ibang pagpipilian at napilitan akong gawin ito. Nahuli ng mga tao mula sa Gu Sect ang mga taong pinapahalagahan ko at hiniling na patayin kita. Kung hindi ako sumunod, mawawala ang buhay nila. Natahimik si Jackson. Nagpatuloy si James. Wala akong choice kundi patayin ka para masiguro ang kaligtasan ng mga taong pinapahalagahan ko. Hindi nagtagal, naglakad si James sa bundok na nababalutan ng nyebe na may ulo sa kanyang mga kamay. Dinala niya ang ulo sa punong tanggapan ng Mount Thunder Sect at walang ingat na inihagis ito sa kanilang pasukan. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Pagkaalis ay inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang taong kumontak sa kanya. Na-dispose ko na ang pinuno ng Mount Thunder Sect, si Jackson. Nasaan ang mga kaibigan ko? Haha, kahanga-hanga, James, mukhang tama ako sa iyo. Isang mahinang tawa ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Ang tao sa telepono ay si Luke Jan, ang deputy leader ng Gu Sect. Marami siyang mga especially iyan na nakatanim sa Mount Thunder Sect. Ito ay kung paano niya nalaman ang tungkol sa labanan sa pagitan nina James at Jackson. Narinig din niya na pinatay ni James si Jackson at iniwan ang kanyang ulo sa pasukan ng Mount Thunder Sect. Cut the crap. Nasaan sila? Tell me now. Tanong ni James, ang boses ay kasing lamig at talas ng talam na ginamit niya para pugutan si Jackson. Patience, James. Wala kang dapat ipag-alala. Okay lang sila. I will guarantee their safety as long as you obey me. Inasahan na ni James ang kalahati. Ang kaaway ay hawak pa rin ang buhay ng kanyang mga kaibigan laban sa kanya habang sila ay gumawa ng higit pang mga kahilingan kay James kahit na pinatay niya si Jackson para sa kanila. He hissed, ano pa bang gusto mo sa akin? You're really a force to be reckoned with, James. I never expected na matatalo mo talaga si Jackson sa isang head-on battle. Napakasimple lang ng susunod kong gagawin. Malapit na tayo sa Mount Thunder Conference. Ay kailangan mong maghintay patungo sa Mount Thunder at salakayin ang iba't ibang pinuno ng sekta at mga ulo ng pamilya. Dahil may kapangyarihan na siya kay James, gusto niyang gamitin siya ng husto. Gusto ni Lucia na samantalahin ang kakayahan ni James at pilayin ang mga batikang practitioner ng iba't ibang sekta at mga sinaunang martial arts na pamilya para pahinain ang kanilang lakas. Ang paggawa nito ay magliligtas sa kanya ng maraming problema sa hinaharap. Hindi agad pumayag si James sa kanyang hiling. Una, gusto kong makita ang mga kaibigan ko. Kailangan kong malaman kung buhay pa sila. Sige, padadalhan kita ng lokasyon. Hindi nagtagal, nakatanggap si James ng isang set ng mga coordinate. Hindi na siya nagtagal pa at mabilis na tinungo ang lugar. Sa isang liblib na villa sa suburb ng Terrentville, mahigit 200 kilometro ang layo mula sa punong tanggapan ng Mount Thunder Sect, Luke Jan. Tumawa ng mahina. Haha, siguradong mahusay si James sa paghawak ng mga bagay-bagay. How could I have neglected to bring someone like him over until this time? Now, I won't have to worry about my plans derailed. Sir, we can make James do anything now. As long as we have his friends captive, he'll follow our orders like a dog, sabi ng isang middle-aged na lalaki habang nanunuya. Ma'am, hindi masama. Si Luke Jan ay nasa mabuting kalooban. Ang Mount Thunder Sect ay ang pinagkakatiwalaan ng hari at isa sa kanyang pangunahing taga-suporta. Ngayong si Jackson ay patay na, si Luke Jan ay nagkaroon ng kaunting hadlang sa kanyang landas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1158. Nagmamadaling tinungo ni James ang mga coordinate na natanggap niya. Gamit ang kanyang true energy, nasakop niya ang maraming lupa sa kaunting oras. Sa loob ng kalahating oras, mahigit 200 kilometro na ang kanyang nilakbay. Inilabas niya ang kanyang telepono para masiguradong nasa tamang lokasyon siya. Napatingin siya sa villa na nakatayo sa harapan niya. Ang tatlong palapag na villa ay malawak at sakop ang isang lugar na ilang libong metro kwadrado. Sa di kalayuan, parang mountain resort. Hinawakan ni James ang hilt ng kanyang espada at naglakad papunta sa entrance ng villa.
Lumapit siya sa pinto at mahinang kumatok. Hindi nagtagal, ang pinto ay sinagot ng isang lalaking nasa edad 20 na nakasuot ng makapal na jacket at sombrero. Nang makita niya si James ay napaatras siya sa takot at sumigaw na parang nakakita ng multo. Nandito na si James. Dumating na siya. Naaga ng kanyang mga sigaw ang atensyon ng iba sa villa. Sabay-sabay, maraming tao ang sumugod sa labas. Ang nangunguna ay si Luke Jan. Pumasok si James sa looban ng villa, sinisiyasat ang mga taong sumalubong sa kanya. Lalo na't tinitigan niya ang matandang lalaki sa pangunguna. Ang mga dokumentong ibinigay sa kanya ni Yaroslav Gabriel ay may kasamang mga larawan. Gamit ito, agad na nakilala ni James ang deputy captain ng GUSEC, si Luke Jan, na mula sa Owens ang ikatlong pamilya sa GUSEC. Ayon sa intel ni Yaroslav, ang taong ito ay may pambihirang kasanayan sa martial arts at hindi bababa sa ikapitong ranggo. James, ikaw talaga. Haha, welcome to our humble abode. Humakbang pasulong si Luke Jan at naglakad patungo kay James na nakabakaka ang mga braso, balak siyang yakapin. Itinutok ni James ang kanyang espada sa kanya. Agad na huminto si Luke Jan sa kanyang kinatatayuan. Tanong ni James, nasaan sila? Would it kill you to practice a little patience? Anyway, malamig sa labas. Pumasok ka muna at uminom ka muna ng mainit na tsaa. Sinenyasan ni Luke Jan si James papasok sa villa. Dahil mayroon ng determinasyon at lakas ng loob si James na pumuntang mag-isa, hindi siya natakot sa mga tauhan ni Luke Jan at walang pag-aalinlangan na pumasok sa bahay. Sa loob ng sala ng unang palapag ng villa, isang maid ang nagtimpla ng mainit na tsaa at inihain ito kay James. Kinawayan ni James ang kanyang kamay at tinanggihan ang tsaa. Walang kwentang babae. Itim ang mukha ni Luke Jan. Inabot niya at sinampal ang babaeng mukhang nasa 20s. Ang dalaga ay bumagsak sa lupa sa pagkakatama at ang kanyang katawan ay nawala ang lahat ng mga palatandaan ng buhay. Ilang lalaki ang lumapit at kinaladkad ang katawan niya. Tahimik at stoically pinapanood ni James ang eksena sa harap niya. Walang emosyon ang mukha niya pero nag-aapoy ang puso niya sa galit. Ang mga tao ng GUSEC ay walang pakialam sa buhay ng tao at walang awa silang pumatay. Maya-maya pa ay lumapit sa kanila ang isa pang magandang babae na may hawak na tasa ng tsaa. Ngumiti si Luke Jan kay James at sinenyasan siya. Dragon King, pakiusap, uminom ka ng tsaa. Kinuha ni James ang teacup sa babae at humigop ng kaunting tsaa. Haha, ayan na. Hindi na mahirap ngayon, di ba? Maligayang pagdating sa GUSEC, kaibigan ko. Dahil pinangako mo ang iyong katapatan sa akin mula ngayon, ipinapangako kong pakikitunguhan kita ng mabuti. Tiningnan siya ni James sa mata at tinaasan siya ng kilay. Kailan ko sinabing susundan kita? Sa panimula, pinatay mo ang pinuno ng Mount Thundersect. Sa palagay mo ba ay papansinin na lamang ng ibang martial artist ang katotohanang iyon? Wala kang magagawa kundi sundin ako, sagot ni Luke Jan na may tusong ngiti. Nasaan ang mga kaibigan ko? Ungol ni James. Pinalakpakan ni Luke Jan ang kanyang mga kamay. Maya-maya, ilang babae ang dinala sa sala. Sila ay sina Quincy, Tiara, Cynthia, at Scarlett. Gayunpaman, hindi niya nagawang makita ang alinman sa mga kalahan. James. Nang makita si James, tinawag siya ng mga babae. Bahagyang ngumiti sa kanya si Luke Jan. I told you okay lang sila, pero hindi ka naniwala. Paano ang mga kalahan? Nakakulong sila sa piitan, ngunit makatitiyak ka na sila ay may lubos na pangangalaga na nararapat sa kanila. Hayaan mo sila. Ipinapangako ko na gagawin ko ang anumang hilingin mo sa akin. Ang pangunahing layunin ng pagdating ni James sa villa ay upang iligtas ang lahat ng mga bihag ni Luke Jan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1159. Habang pinagmamasdan ni James ang mga babae ay kitang-kita niya na maganda ang kanilang mga kutis at nasa maayos pa ang pag-iisip. Maliwanag na hindi sila pinahirapan nitong mga nakaraang araw. Hayaan mo sila. Nagkibit balikat si Luke Jan at winawagayway ang kamay. Of course, I can let them go, James. They're all free to leave anytime, but just listen here. Napatay mo ang pinuno ng Mount Thundersect. Sigurado akong alam mo ang mga implikasyon ng pagpatay sa isang taong ganoon ang katayuan sa sinaunang martial world. Natahimik si James at hindi sumagot.
Nagpatuloy si Luke dyan. Ang Mount Thunder sect ay lubos na iginagalang sa sinaunang martial world. Ang pinuno ng kanilang sekta 100 taon na ang nakalilipas ay ang Great Grandmaster, at ang Mount Thunder sect ay tumayo sa taiman ng lahat ng sinaunang martial artist. Hindi sa banggitin, sila rin ang pangunahing puwersa sa likod ng hari. Sa tingin mo, maaari ka pa bang bumalik sa pagiging Dragon King at Emperor sa kabila ng lahat ng ito? Napasimangot si Quincy nang marinig ang mahabang monologue ni Luke dyan. James, ano ba talaga ang ginawa mo? Bagamat wala siyang ideya kung sino o ano ang Mount Thunder sect, hindi mahirap sabihin na nakapatay si James ng isang hindi kapani-paniwalang kilalang tao. Si James ay hindi nagpahuli kay Quincy ng isang sulyap. Hayaan mo muna sila. Natatakot ako na hindi ko pa magawa iyon. Napakamot ng ulo si Luke dyan. Hindi siya tanga. Bata pa si James ngunit taglay na niya ang napakalaking lakas. Kung papakawalan niya ang mga ito ng ganoon kadali, wala siyang magagamit laban kay James at agad nalilinggan ang lalaki sa kanya. Kumuha si Luke dyan ng isang tableta at ipinadala ito kay James. Kumain ka na. Ilalabas ko sila pagkatapos mong lunukan. Ininom ni James ang tableta sa mesa. Ang itim at walang amoy na tableta ay kasing laki ng olibo. Huwag mong gawin, James. Huwag mong kainin. James, huwag kang magpakatanga. Nagmamakaawa ang mga babae habang sinusubukan nilang pigilan si James na uminom ng tableta. Sandaling nag-alinlangan si James. Pagkatapos ay agad niyang ibinuka ang kanyang bibig at nilagok ang tableta. Hindi. Namutla agad ang mga mukha ng mga babae. Pagkatapos lunukan, walang pakialam na nagtanong si James, ano ito? Ito ay tinatawag na soul-eating pill. Ngumiti si Luke dyan at sumagot, ang kakaibang lason na ito ay espesyalidad ng pamilya Owen. Kahit gaano kalakas ang iyong martial arts, ang lason ay magkakabisa sa oras na ubusin mo ito. Kailangan mong uminom ng antidote minsan sa isang buwan. Kung makaligtaan ka ng isang dosis, ang lason ay kumakalat at madarama mo na parang 1,000 maliliit na insekto ang nagpapakain sa iyong puso. Ang sakit daw ay hindi kakayanin na sana ay patay ka na. James, alam kong doktor ka at marami kang karanasang medikal, ngunit ang lason ko ay ginawa gamit ang kakaibang formula. Kahit ang Medical Valley ay hindi ma-detoxify ito. Nanatiling unflappable ang ekspresyon ni James kaya nahihirapang basahin ang kanyang emosyon. Pwede ko na ba silang kunin ngayon? Iminuwestro ni Luke dyan na magpatuloy siya at sinabing, sige. Kinain ni James ang lason, kaya naniwala siyang babalik si James sa kanya maliban na lang kung mas gugustuhin niyang mamatay sa matinding kamatayan. Ilabas ang mga kalahan. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Muling ipinalakpak ni Luke dyan ang kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, dinala ang mga kalahan sa sala. James. James. Nagsimulang sumigaw ang mga kalahan kay James nang makita nila siya. Tumayo si James, tumingin kay Luke dyan, at matigas na sinabi, maghanda ka ng 2 sasakyan para sa akin. Kailangan kong ibalik ang mga ito. Tumingin si Luke dyan kay James at tumingin sa kanya. Parang masakit iyon. Bakit hindi ako kumuha ng isang tao na ibalik sila sa Kensington para sa iyo? Malapit na ang Mount Thunder Conference. Mga martial artist mula sa iba't ibang background at antas ng pamumuhay ay malapit nang magtipon sa Mount Thunder. Ang dakilang kaganapang ito ay nangyayari lamang 1 beses bawat 100 taon. Kung ibabalik mo ang mga taong ito, magsasayang lang ito ng ilang araw mula ngayon at pagkatapos. Inisip ni James ang kanyang mungkahi at nadama na ito ay makatwiran. Mag-aaksaya siya ng oras sa paglalakbay pabalik-balik. Bigyan mo ako ng ilang oras sa kanila. Tumayo si James at naglakad patungo kay Quincy at sa iba pang mga babae, na nagsasabing, sumunod ka sa akin sa labas. Pagkatapos magsalita, nauna na siya at lumabas ng pinto. Sinundan siya ni Quincy at ng iba pa. Sa bakuran sa labas, tumingin si Quincy kay James at nag-aalalang nagtanong, anong nangyari, James? Ang hirap ipaliwanag. Malungkot na ekspresyon ang suot ni James. Nilinggan niya si Tiara. Mabilis na ibinaba ni Tiara ang kanyang ulo na nahihiya. Partikular na tiningnan ni James ang kanyang tiyan ngunit wala siyang makitang senyales ng pagbubuntis. Gusto niyang magtanong tungkol dito ngunit nahihiya siyang gawin sa harap ng lahat. Hindi siya sigurado kung paano ito ilalabas. Huminga siya ng malalim at sinabing,
Kayong mga babae, bumalik muna kayo sa Kensington at pumunta sa Blythe King para sumama kina Maxine at Thea. Huwag kayong umalis sa Kensington bago sumapit ang bagong taon. Nag-aalala ang boses ni Scarlett. Paano ikaw, James? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1160. Napatingin ang mga babae kay James. Lahat sila ay tila nag-aalala at hindi mapalagay. Napabuntong hininga muna si James bago sumagot, kung magiging maayos ang lahat, makakabalik ako pagkatapos ng bagong taon. Bumagsak ang Mount Thunder Conference noong Pasko. Ilang araw na lang bago ang bagong taon. Ang komperensya ay tatagal ng mas mahaba kaysa sa ilang araw lamang. Kung magpapatuloy ang lahat ayon sa plano, maaaring bumalik si James pagkatapos ng bagong taon. Kung hindi nang ahas si James na isipin ang worst case scenario dahil wala siyang tiwala sa pagbabalik na buhay noong una. Nang marinig ang sagot niya, tumahimik ang mga babae. Maya-maya, biglang binasag ni Cynthia ang katahimikan at sinabing, James, nilinang ko na ang true energy ko, pero mahina pa rin ako at hindi makakatulong sa iyo. Bumalik ka sa Kensington. Lahat kayo ay hindi kailangang alalahanin ang mga nangyayari dito. Pagkabalik ninyo, magagawa ninyo ang lahat ng kailangan ninyo, ngunit huwag lang umalis sa Kensington, mahinang sabi ni James. Umaasa siya na sila pakinggan ko siya. Ngayong may laso na siya ni Luke dyan na dumadaloy sa kanyang mga ugat, plano niyang manatili sa tabi niya ng ilang oras upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Sa kanyang mga plano at maghintay ng pagkakataon na puksain ang mga ito sa isang iglap. Tiara, ikaw. Tumingin si James kay Tiara at nag-aalangan na ibinuka ang kanyang bibig. Nakadirekta pa rin ang tingin ni Tiara sa lupa. Alam niya kung ano ang gustong itanong ni James ngunit hindi niya alam kung paano siya sasagutin. Nakagat niya ang mga labi niya habang nagkukumahog at sinusubukang magkaroon ng sasabihin. Napakamot ng ulo si James sa kahihiyan at napalunok ng kaba. Pagkatapos ay kinagat niya ang bala at nagtanong, buntis ka ba? Nagulat ang mga babae nang marinig ang tanong na nakadirekta kay Tiara. Sa lahat, si Quincy ang may pinakamalaking reaksyon. Ano, buntis siya. Hindi alam ng marami ang tungkol sa inaakalang pagbubuntis. Si Cynthia lang sa kanila ang nakakaalam nito. Naiwang tulala ang iba sa biglaang balita. James, ako, namula ang magandang mukha ni Tiara. Huminga siya ng malalim, nag-ipon ng lakas ng loob, at umamin, actually, I'm not pregnant. Ano, walang kamalay-malay na nagtaas ng boses si James, teka, hindi ka buntis. Nakahinga ng maluwag si James. Ang paghahayag na ito ay nagparamdam sa kanya na parang isang malaking bigat ang naalis sa kanyang mga balikat. Kasabay nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkadismaya. Ginugol niya ang lahat ng oras na iyon sa pag-aalala sa wala. Ano ang ibig sabihin nito? Nakakunot ang noo niyang tanong. Tiara murmured sheepishly, Maxine gave me the idea. Sabi niya kaya kung itali ka dito. Ang karagdagang paghahayag ay nagparamdam kay James na parang natanggal ang hangin sa kanyang mga baga. Ano kayang iniisip ni Maxine? Sige, tama na yan. I'll ask them to send you girls back to Kensington. Hindi na nagsalita pa si James at bumalik na sa villa. Hinayla ni Quincy si Tiara sa isang tabi at nag-aalalang tinanong ito, anong nangyayari, Tiara? Wala lang. Pag-usapan natin yan pagbalik natin sa Kensington, sagot ni Tiara sa pananahimik na tono. Pumasok si James sa villa. Mabilis na lumapit sa kanya si Lex na may matingkad na ngiti at sinabing, alam ko, James. Alam kong darating ka para iligtas kami. Binigyan ni James ng palipa na tingin si Lex. Tuwang-tuwang tumawag si David, James. James addressed them with a no-nonsense tone, return to Kensington and keep a low profile. Don't make any trouble or do anything to attract attention. You won't have another person to piyansa you guys. Sa susunod na pagkakataon, alam na alam niya ang prestihiyo at katanyagan na hawak niya. Natatakot siyang gamitin ng mga kalahan ang pagkakataong ito para ipagmalaki ang kanilang sarili. Oo, syempre. Sisiguraduhin naming walang mangyayari, malungkot na saad ni Lex. Naglakad si James patungo sa sofa, umupo, at tumingin kay Luke dyan, sinabing, gusto ko silang makabalik sa Kensington ng ligtas. Oo naman, walang problema.
Ngumiti si Lukjan at pinitik ang kanyang mga daliri. Pabalaykan ang lahat ng ligtas. I'll expect your heads at my door kung wala man lang kahit isang hibla ng buhok nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1161. Pagkatapos lamang na maibalik si Quincy at ang iba pa sa Kensington ay bahagyang nakahinga ng maluwag si James. Naniniwala siya na hindi na siya banta ni Lukjan sa buhay ng iba dahil naubos na niya ang soul-eating pill. Malaki rin ang tiwala ni Lukjan na patuloy na magtatrabaho si James para sa kanya. Tinitigan ni Lukjan si James sa villa ng may paghanga at sinabing, I really like you, James. You're a very rare gem and you've achieved such great strength at a young age. Sa loob ng ilang dekada, ikaw ay magiging halos hindi magagapi. Kapag nasa tabi ko ka, maaari kang maghatid sa isang bagong panahon ng walang katulad na kasaganaan. Kalmadong tanong ni James, wala akong ideya kung ano ang layunin ng Gusek. Gusto mo bang maliwanagan ako tungkol dito? Ganun ba? Tumingin si Lukjan kay James at nakangiting sumagot, karamihan sa mga tao ay naghahangad ng lakas at kapangyarihan sa buong buhay nila. Likas lang ng tao na maging sakam at tumayo sa tuktok ng mundo. Kung hindi magkakaroon ng ganito, maraming digmaan sa nakaraan. Are you guys trying to conquer the world? Sinaman ng tingin ni James si Lukjan. Haha, ngumiti si Lukjan at hindi na nag-abalang magpaliwanag. James, hindi ka magsisisi na maging isa sa mga tauhan ko. Plano kong patayin ang Supreme Leader sa Mount Thunder Conference at ilang iba pang kilalang figure ng Gusek para sakupin ang Mount Thunder Sect. Pagdating ng panahon, ikaw ang magiging deputy captain na nasa ibaba ko lang ngunit higit sa 10,000 tao. Bahagyang ngumiti si James, na-achieve ko na yung ino-offer mo sa akin, so why should I take the risk? Pinatay mo si Jackson at sinaktan mo ang Mount Thunder Sect, Mr. Lee, at ang hari. Hindi na nila papansinin ang iyong mga aksyon. Speaking of Mr. Lee, napukaw ang curiosity ni James, at hindi niya maiwasang magtanong, sino nga ba si Mr. Lee? Alam ni James ang tungkol sa kanyang pag-iral at na siya ay nagtatrabaho kasama ang hari noon pa man. 30 taon na ang nakalilipas, siya ang taong nag-orkestra ng lahat at ang dahilan ng hindi mabilang na mga kaganapan na nagbigay sa kasalukuyang hari ng kapangyarihang taglay niya. Bagamat matagal na niyang alam ang tungkol sa kanya, wala pa rin siyang kaalam-alam tungkol sa tunay na pagkakakilanlan at background ni Mr. Lee lalo na sa kanyang mga motibo. Patuloy na ngumiti si Lukjan kay James habang prangka itong nagsalita, he's a powerful martial artist and also an outstanding politician and tactician. For decades, he's always hidden behind the scenes and assisted the king in rapidly developed Seoul. As for his identity, tumigil sandali si Lukjan at nagpatuloy. Noon, may 4 na makapangyarihang lalaki na nakatayo kasama ng hari. Tinawag sila langit, lupa, hangin, at kulog. Gayunpaman, ang mga makikinang na lalaking ito ay mahigit 100 taong gulang na noon. Malamang matagal na silang patay ngayon. Tungkol kay Mr. Lee, isa siyang high-achieving apprentice na binyansagang Sky Saint at namana niya ang martial techniques ni Sky. Hindi alam ang kanyang lakas dahil bihira niyang isali ang sarili niya sa mga away. Gayunpaman, dahil pinaboran siya ni Sky, tiyak na isa siyang may alam. Napakalaki ng potensyal. 12 taon na ang lumipas mula noon, kaya tiyak na nasa paligid siya ng ranggo ng isang ika-7 ranggo na Grandmaster. Sa palagay ko ay hindi niya naabot ika-8 ranggo pa dahil ang pagpasok sa ranggo na iyon ay lubhang mahirap. Binigyan ni Lukjan si James ng masusing paliwanag tungkol sa background ni Mr. Lee. Siya ang alagad ng pinuno ng 4 na makikinang na lalaki na sumuporta sa hari. Ang kanyang buong pangalan ay Asher Lee. Nakinig ng mabuti si James. Bagamat mayroon siyang maikling pag-unawa sa mga nakaraang kaganapan, hindi niya nakuha ang lahat ng mga detalye sa mga taong sangkot. Ang alam lang niya ay ang dating Great Grandmaster ay ang pinuno ng Mount Thunder Sect at tungkol sa pinuno ng Mavericks na si Callan Maverick. Ang iba naman, hindi pa niya narinig. Biglang iniba ni Lukjan ang usapan at nagtanong, James, isa kang sundalo, kaya dapat mong malaman na mabubugbog ka kapag nahuli ka. Let me ask you a question. Let's pretend that Seoul has been in war for a matagal na panahon, at nagtataglay ka ng kapangyarihang militar pagkatapos manalo sa digmaan,
Maraming mga sibilyan ang nasugatan, at hindi mabilang na buhay ang nawala mga sibilyan. Natigilan si James sa tanong niya. Hindi niya inaasahan ang ganoong tanong mula kay Luke Jan. Sa sandaling pag-isipan ito, walang tiyak na sagot si James. Kung siya ay nasa Southern Plains at nakaharap sa isang pagsalakay ng kaaway na humantong sa hindi mabilang na mga casualty, tiyak na magpapadala siya ng mga tropa upang salakayin ang kaaway at ipaghiganti sila. Ang isang kaaway na nakasakit kay Saul ay kailangang parusahan gaano man sila kalayo. Ito ang pangunahing prinsipyo ng isang sundalo. Ang tungkulin ng isang sundalo ay ipagtanggol ang kanilang bansa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1162. Walang pakialam sa kawalan ng tugon ni James, nagpatuloy si Luke Jan sa pagsasalita. Noon, maraming bansa sa buong mundo ang natangay sa labanang naganap. Ang kaaway ay nagngangalit at gumawa ng mga karumal-dumal na krimen sa buong mundo. Gayunpaman, ang araw noong panahon iyon ay tumanggi sa reparasyon sa digmaan. Nakinig ng mabuti si James. Iminungkahi ng aming sekta na sa panahon ng pagkakataon na maglunsad ng isang pag-atake, ngunit inuna ng hari ang pagpapanumbalik ng bansa. Kaya, ang relasyon sa pagitan ng magkabilang panig ay nasira at kung sakali ay bumagsak, na lumitaw sa unang labanan laban sa Gusek. Naiintindihan ko na ang isang pinuno ay dapat maging mapagpasyahan sa gayong mga sandali upang maiwasan ang mga problema bago sila lumitaw. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ngunit hindi siya nagpakita ng anumang awa. Habang nagsasalita si Luke Jan tungkol sa nakaraan, mas lalo siyang nabalisa. Samantala, nanatiling tahimik si James at nanatiling walang ekspresyon ang mukha. Alam niya ang kasabihan tungkol sa kung paano ang mga nanalo ay ang mga sumulat ng kasaysayan. Noon, ang mga sinaunang mag-asawa ay hindi nag-aalala sa mga makamundong gawain. Nagdulot ito ng pagtigil sa pag-unlad ng ating bansa, na nagdulot naman ng higit na pagdurusa sa mga mamamayan nito. Ngayong mayroon tayong lakas, bakit hindi natin ito magagamit para manakop kaysa masakop? Bakit hindi natin masimulan ang isang bagong panahon na may sarili nating mga patakaran? Huff, napabuga ng hangin si Luke Jan matapos niyang ipagsigawan. Sa pag-aayos ng sarili, muli niyang iniwas ang mata kay James. Kaya naman, James, samahan mo kami. Hindi ka babawiin ng hari kung babalik ka sa kanya. Sa pagkakakilala sa kanya, tiyak na gagawa siya ng ilang pakana upang sipin ka sa iyong posisyon. Gayunpaman, mayroon kaming paraan para hayaan kang makapasok sa politikal na bilog. Hindi ba't napakaganda na magkaroon ng napakalakas na suporta gaya ng bagong hari at makapagtulungan upang lumikha ng bagong panahon ng magkasama? Dahil sa pananabik ni Luke Jan, mas mabilis siyang magdaldalan. Bahagyang ngiti lang ang ibinigay ni James sa kanya. Ang mga salita ni Luke Jan ay may ilang merito. Hindi bababasa, sumang-ayon siya sa kanya sa isang tiyak na lawak. Gayunpaman, alam ni James na hindi pinag-uusapan ang pagsali sa Gusek. Walang ganap na kabutihan o ganap na kasamaan sa mundong ito. Bawat isa ay may kanya-kanyang paninindigan at paniniwala. Sa huli, ang mga sumasalungat sa paniniwala ng isang tao ay makikita na nasa mali at sa makatuwid, kasamaan. Mula sa pananaw ng Gusek, mali ang hari. Mula sa pananaw ng hari, mali ang paksayon ng Gusek. Sa huli, sino ang may karapatang humatol kung ang isa ay tama o ang isa ay mali? Tumayo si Luke Jan at sinabing, pag-isipan mong mabuti, James. Hindi ko rin nais na kadena gamit ang soul-eating pill na ito. I really have the desire to cooperate with you. Okay, you've been running around without endless this past ilang araw na lang at pagod na ako, nakapag-ayos na ako ng kwarto para sa iyo. Tumalikod si Luke Jan at umalis, naiwan si James na nakaupo sa sofa. Pumulot siya ng sigarilyo sa mesa at sinindihan. Maya-maya, may lumapit sa kanya na dalawang magagandang babae. Emperor, mangyaring sundan kami sa itaas. Ihahatid ka namin habang naliligo ka. Tumayo si James at sinundan ang dalawang babae. Sa loob ng isang marangyang silid sa itaas, ang dalawang babae ay nagpaligoy-ligoy para kay James at humawak sa mga tuwalya habang naghahanda silang habarin si James. Agad silang pinigilan ni James at sinabing, okay lang. Pwede na kayong dalawa umalis. Kaya kung maghugas ng sarili ko. Sa sandaling tumanggi siya sa kanila, ang dalawang babae ay agad na lumuhad sa harap niya. Bumaba ang mga labi ni James na nakakunot ang noo.
Anong ginagawa ninyong dalawa? Sabi niya. Ang isa sa mga babae ay sumigaw, Emperor, mamamatay kami kung itaboy mo kami. Pinagdikit ni James ang kanyang mga labi at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Nasaksihan niya mismo ang malupit na pamamaraan ni Lukjan. Ang lalaking iyon ay walang awang papatay ng ibang tao sa isang maliit na pagkakamali ng walang kaunting pag-aalinlangan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumanggo si James at sinabing, sige, maaari kang magpatuloy. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1163. Naunawaan ni James na papatayin ang dalawang babae kapag tumanggi siya sa kanilang serbisyo. Wala siyang choice kundi tanggapin dahil ayaw niyang may mamatay ng iba dahil sa kanya. Tumayo ulit ang dalawang babae at nagsimulang haburin si James. Hindi nagtagal, nawala ang kanyang damit, boxers na lang ang natira. Lumapit ang isa sa mga babae para tulungan siyang haburin ito. Mabilis na naglahad ng kamay si James para pigilan siya. Tama na. Pagkatapos, pumasok siya sa bathtub. Ang temperatura ng tubig ay kaaya-aya. Humiga siya sa bathtub at nagpakawala ng maluwag na buntong hininga. Biglang lumuhad ang dalawang babae sa sahig at nagsimula na ring maghubad. Sinubukan agad ni James na pigilan sila, anong ginagawa niyong dalawa? Magalang na sagot ng isa sa mga babae habang dinidiin ang kanyang ulo sa sahig, Emperor, we're yours tonight. Naguguluhan si James. Isang karangalan na pagsilbihan ka ngayong gabi, Emperor. Tanggapin mo kami, Emperor. Naiintindihan namin na ang mga hamak na insekto na tulad namin ay hindi karapat-dapat na makasama mo at dahil dito, hindi ka namin guguluhin sa hinaharap. Hindi mo kailangang mabigatan. Ang aming mga katawan ay sa iyo upang magsaya tulad mo. Gusto. Sunod-sunod na umapela ang dalawa sa kanya. Pagkatapos magsalita, hinubad ng dalawa ang kanilang damit at naglakad patungo sa bathtub. Malaki ang marble bathtub, kaya hindi naging problema ang pag-accommodate ng ilang tao ng sabay-sabay. Ang kanilang pag-uugali ay nagtataboy kay James sa kanyang kaibuturan. Tumalon siya mula sa bathtub at pinitik ang kanyang palso. Isang malapit na bath towel ang lumipad sa kamay niya. Dali-dali niyang ibinalot ang tuwalya sa katawan at padabog na lumabas. Pagkatapos, mabilis niyang pinatuyo ang sarili at ginamit ang kanyang lakas para kunin ang kanyang mga damit. Pagkatapos niyang magbihis ay bumaba na siya. Nagpalitan ng nalilitong tingin ang dalawang babae. Sila ay isang pares ng kambal at mga 20 taong gulang. Humigit kumulang 180 sentimetro ang taas nila, na may mahahabang payat na mga binti at kurbatang mga figure. Di sa tingin mo ba hindi siya kontento sa atin dahil hindi tayo maganda? Hindi ko alam. Anong gagawin natin? Kapag nalaman ng deputy leader, patay na tayo. Nagsimulang maiyak ang kambal. Samantala, bumaba na si James. Pagdating niya, nakaupo si Lukjan at nakikipagkwentuhan sa isa niyang subordinate. Nang makita niya si James na papalapit, sinaman niya ito ng tingin. Paano ito? Nagustuhan mo ba ang aking munting welcome gift? Kung may gana ka pa, kukuha pa ako ng ilan para sa iyo. Ginagarantiya ko sa iyo na lahat sila ay napakarilag at mahuhusay na kababaihan na may mga pinakakaakit-akit na mukha at katawan. Higit sa lahat at higit sa lahat, lahat sila ay virgin. Paalisan mo na agad sila. Hindi ko kailangan ng maghahatid sa akin sa gabi. Ganun ba? Tumanggo si Lukjan at casual na lumingon sa subordinate sa tabi niya, dahil hindi sila gusto ni James, wala nang silbi ang pabitin sa kanila. Patayin mo silang lahat. Sige. Tumanggo ang nasasakupan. How in the... Galit na galit si James kaya nawalan siya ng masabi. Anong ginagawa mo, Lukjan? Matapat na sagot ni Lukjan habang nakahiga sa kanyang upuan, kung ayaw mo sa kanila, walang silbing kasama sila. Ang mga walang kwentang bagay ay basura at ang basura ay dapat itapon. Hahanapin pa kita ng ilan hanggang sa masiyahan ka. Sinabi niya ang kasuklam-suklam na pangungusap ng hindi tumitingin na para bang mas mababa pa sa hayop ang tingin niya sa kanila. Para bang sila ay mga bagay lamang na itatapon sa basura kapag naubos na nila ang kanilang pagiging kapaki-pakinabang. Nilamon ni James ang kanyang galit at pilit na pinipigilan ang kanyang kalmado. Sinubukan niyang malumanay na siguruhin si Lukjan. Hindi ko talaga kailangan ang ganitong uri ng serbisyo, at hindi mo kailangang patayin ang mga inosenteng taong ito. Nakangiting sabi ni Lukjan, ako ang may-ari ng kanilang buhay.
Inampon ko sila at binigyan ng edukasyon para magkaroon sila ng kaalaman. Alam nila ang kanilang sariling kapalaran. After speaking, he clapped his hands and ordered, magdala ka pa ng ilan para mapili ni James. Kung may ayaw sa kanila, sige patayin mo silang lahat. Naiintindihan. Tumanggo ang nasasakupan. Forget it. Buti ako sa 2 pinadala mo sa akin. Kinurot ni James ang kanyang mga templo bilang pagbibitiw. Ayan ka na. Magsaya ka ngayong gabi. Sinabi ko na sa iyo na maganda ang pakikitungo ko sa iyo kung susundin mo ako. Ang mga lalaki ay tungkol sa kapangyarihan, pera, magagandang babae, at isang buhay na marangya. Kaya kung ibigay ang lahat ng ito para sa iyo. Hindi siya pinansin ni James at tumalikod, bumalik sa itaas. Bumalik siya sa silid. Sa loob ng banyo, hindi pa nakakalabas ng bathtub ang 2 kambal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1164. Nagbulungan ang 2 at nag-usap tungkol kay James. I've heard some rumors about James. They say he's devoted and loyal to Thea. He even married into the Callahans and endured their mistreatment also he could be with her. Oo, narinig ko na rin yan. Siguradong maswerteng babae si Thea. Pangarap lang ng mga katulad natin na magkaroon ng buhay na katulad niya. Oo, biglang bumalik si James sa banyo. Mabilis na tumayo ang kambal, tumambad kay James ang hubad nilang katawan. Mabilis na lumingon si James. Tama na, ako na ang maghuhugas ng sarili ko. Bumalik na kayong 2 sa kwarto at doon na kayo magdamag. No choice si James kundi hayaan silang magpalipos ng gabi sa kanyang kwarto kahit na wala siyang balak na ituloy ang mga bagay-bagay sa kanila. Nagpalitan ng tingin ang kambal at sabay na lumabas ng bathtub. Ang mahahabang balingkinitan nilang binti ay tuluyang nakalabas para makita ni James. Ang isa sa mga kambal ay yamakap kay James mula sa likod at ipinatong ang kamay nito sa dibdib nito. Hayaan mong pagsilbihan ka namin ngayong gabi. Mabilis ding idinagdag ng isa pang kapatid. Ito ay isang utos mula sa aming superior. Kung tumanggi ka, babayaran namin ang aming buhay. Lumabas ka na. Pilit na hinahabol ni James ang kanyang hininga. Siya ay isang tao at hindi maiwasang magkaroon ng ganoong kaisipan sa harap ng makalaman na tukso. Gayunpaman, determinado siyang manindigan ng matatag sa kanyang mga prinsipyo. Nagpakawala siya ng kaunting true energy, at ang lakas ay yumanig sa babaeng humawak sa kanya. Parehong napabuga ang kambal palabas ng banyo at nahulog sa malambot na carpet sa kwarto. Agad namang nilock ni James ang pinto ng banyo at nagsimulang maligo mag-isa. Bumangon muli ang kambal matapos masilaw ng ilang segundo. Anong gagawin natin ngayon? Ang isa pang kambal ay nag-isip sandali at sinabi, hinihiling niya na manatili tayo sa silid, kaya dapat nating gawin ang lahat para akitin siya mamaya. Naniniwala ako na ang mga lalaki ay hindi kayang labanan ang mga babae, kayang akitin siya bukas ng umaga. Okay, nagpatuloy si James sa pagbababad sa bathtub sa loob ng banyo at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Itinapon niya ang magugulong kaisipan sa kanyang isipan at sinimulang suriing mabuti ang kanyang katawan. Sa kabila ng pag-inom ng lason, hindi pa rin siya nakakaramdam ng anumang uri ng kakulangan sa ginhawa sa kanyang katawan. Nang walang makitang kakaiba, sumimangot si James. Anong klaseng lason ito? Bakit hindi ako nakakaramdam ng anumang discomfort? Nagpapakita lang ba ang mga sintomas kapag nagkabisa ang lason? Napaisip si James saglit. Siya ay isang doktor at naunawaan na ang ilang mga lason ay hindi nagpapakita ng anumang panlabas na sintomas hanggang sa ito ay kumalat sa buong katawan ng isang tao. Matapos magbabad sa bathtub ng kalahating oras, lumabas siya at nagbihis. Pagkatapos, pumasok siya sa kwarto. Pagkapasok niya sa kwarto ay nakita niya ang kambal na nakahiga sa kama, nakasiksik sa ilalim ng kumot na maliliit na ulo lang ang nakalabas sa labas. Napasulyap si James sa kanila at dumiretso sa sofa. Agad siyang umupo, pumulot ng sigarilyo, at sinindihan. Nang makita ito, mabilis na bumangon sa kama ang kambal at lumapit sa kanya. Pareho silang hiyubot-hubad. Sa kabila ng makapal na nyebe sa labas, nakabukas ang heater sa loob ng kwarto, kaya ni isa sa kanila ay hindi nakaramdam ng lamig. Nang makalapit na silang dalawa ay mabilis na umiwas ng tingin si James. Anong ginagawa niyong dalawa? Magbihis ka muna. Gayunpaman, hindi pinansin ng kambal ang kanyang pakiusap.
Naglakad sila, at bawat isa sa kanila ay umupo sa magkabilang gilid niya. Agad namang tumalikod si James para maiwasan ang pagtitig sa kanila. Ang isa sa mga kambal ay yamakap sa kanya, at ang isa ay nahiga sa kanyang kandanggan habang diretsyong nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi pa naranasan ni James ang ganitong uri ng taktika ng pang-aakit, at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng hindi mapigilan. Inakay ng isa sa kanila ang kamay ni James papunta sa katawan niya at sinabing, "Oy, maglaro tayo ng mga laro na matatandaan lang. Emperor, paano mo sasabihin sa amin ang tungkol sa panahong iyon noong ikaw ay sundalo sa Southern Plains?" Nakipag-usap ang dalawa sa kanya ng mapanlin lang. Ang kanilang mga boses ay nakakaakit at kumikiliti sa kanyang tainga. Huff, huminga ng malalim si James at sinabi sa tonong hinihingi, "Magsuot ka muna ng damit. Pagkatapos, magsasalita ako." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1165. Hindi kayang tanggapin ni James ang mga ganoong bagay. Kasalukuyan silang nabubuhay sa isang panahon ng kapayapaan kung saan ang lahat ay dapat na mamuhay bilang pantay. Walang sino man ang dapat na mas mababa sa iba. Tumayo siya, kinuha ang sigarilyo, at umalis. Binuksan niya ang pinto ng balcony at naglakad palabas. Nakatayo sa bintana, tumingin siya sa malayong tanawin na nababalutan ng nyebe. Nang makitang wala ng interes si James sa kanila, wala silang nagawa kundi ang magbihis. "Sir," malalim ang iniisip ni James habang nakatingin sa snowscape nang bigla siyang umiyak sa kasalukuyan. Bumalik siya sa katinoan at tumingin sa dalawang babaeng lumabas sa balcony. Magkapareho ang kambal at magkasing tangkad pa nga na parang itinaas mula sa iisang ama. Parehas pa silang suot. Malumanay silang tiniyak ni James. "You don't have to do anything for me. Don't worry. I'll keep you two safe while I'm here." "Okay." Sabay na tumango ang dalawa at yumoko ng pasasalamat. "Salamat." Nakahinga ng maluwag si James at bumalik sa kwarto. Sinundan siya ng kambal. Umupo si James sa sofa habang ang kambal ay nakaupo sa tapat niya. "Sir, ang pangalan ko ay Aphrodite, at ito ang aking nakababatang kapatid na babae, si Venus." "Ma'am." Tumango si James na wala sa sarili. Dahil walang tulog nitong mga nakaraang araw, pagod na pagod si James. Kinausap niya ang mga kapatid na babae, "Maaari kayong dalawa na manatili sa silid, ngunit huwag gumalaw ng hindi kinakailangan. Medyo inaantok ako, kaya't magpapahinga muna ako saglit." Nagkatinginan sina Aphrodite at Venus at tumango bilang sagot kay James. Pumunta si James sa kama at humiga. Tahimik na nakaupo sa sofa sina Aphrodite at Venus, natatakot na may storbo ang pahinga ni James. Hindi nagtagal, nakatulog si James. Nang magising siya, gabi na. Bumangon siya sa kama at pinunasan ang kanyang mga templo. Bago pa siya makagawa ng anuman, ang isa sa mga kambal ay naglakad patungo sa kanya na may dalang palanggana ng tubig at tuwalya para magpahangin. Pagkatapos, tinulungan niyang i-freshen up si James. Hindi siya tinulak ni James at pinayagan siyang tumulong. Pagkatapos maghugas, sinabi ng isa sa mga kambal, "Sir, hiniling ni Lukjan na bumaba ka para sa hapunan pagkatapos magising. Isang marangyang hapunan ang inihanda para sa iyo." "Sige, nakuha ko." Bahagyang tumango si James. Tumayo siya at naglakad palabas ng kwarto, bumaba sa sala. Pagdating pa lang niya sa sala sa unang palapag, nakangiting tanong ni Lukjan, "How was it, James? Are you satisfied with their service?" Sinulyapan ni James sina Aphrodite at Venus, na sumusunod sa likuran niya, at tumango, "Ma'am, yes. First class talaga sila. Ang galing. Halika, maupo ka sa akin." Sinenyasan ni Lukjan si James na maupo. Lumapit si James at umupo sa sinabi niya. Sumunod sa kanya sina Aphrodite at Venus at muling umupo sa magkabilang gilid niya. Pinagsalikop nila ang kanilang mga braso sa kanya at sinubsob ang mga gilid ng kanyang dibdib. Naamoy ni James ang halimaw sa kanilang mga pabango at na-refresh. Nag-aalala siyang baka pahirapan ni Lukjan ang kambal, kaya hindi niya tinanggihan ang kanilang paghipo. Pagtingin kay Lukjan na nakaupo sa tapat niya, tanong ni James, "Anong klaseng lason ang ibinigay mo sa akin? Bakit wala pa akong discomfort?" Sabi ni Lukjan, "Hindi ka ba nakikinig? Sinabi ko sa iyo na ito ay isang natatanging lason na binuo ng mga Owen.
Ang lason ay hindi magkakabisa sa lalong madaling panahon. Magtatagal bago ito mahawakan. Gayunpaman, kapag nangyari ito, pahihirapan ka nito hanggang sa maramdaman mo ang matamis na paglaya lamang ng kamatayan ang makapagliligtas sa iyo. As long as you cooperate with me, I promise you will be fine. Kalmadong tanong ni James, pagkatapos, sabihin mo sa akin. Ano ang susunod mong kailangan kong gawin? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo ang tungkol dito? Kailangan kong tambangan mo ang pinakamalakas na practitioner ng mga pangunahing sekta at pamilya habang sila ay naglalakbay sa Mount Thunder. Patayin ang mga kayamo at pilayin ang mga hindi mo kayang patayin. Masyado kang mataas ang tingin mo sa akin. Napakaraming mga sinaunang martial arts sect at pamilya kay Sol. Wala akong kakayahan na tanggapin silang lahat. Tumingin si Lukjan kay James at itinaas ang kanyang mga kamay sa isang engranding kilo. Kaya mo, James, malaki ang potensyal mo. Ang makamit ang gayong mahusay na lakas bago ang 30 ay isa ng hindi kapani-pani walang gawain. Sa loob ng daan-daang taon, ang tanging taong maihahambing sa iyo ay si Callan. Naging 7th rank Grandmaster siya sa kanyang 40s. Siguradong malalampasan mo siya pagdating ng panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1166. Nang marinig ni James na binanggit si Callan, hindi napigilan ni James na magtanong, buhay pa ba si Callan? Siya pa rin ba ang kasalukuyang Supreme Commander ng GUSEC? Ngumiti si Lukjan ngunit hindi sinagot ang tanong ni James. Sa halip, iniba niya ang paksa. James, I'm expecting a lot from you. Naniniwala ako na ang lakas at talento mo ay aabot sa kanilang buong potensyal kung sasamahan mo ako. You drive a hard bargain. Fine, sasamahan kita. Tumanggaw si James matapos mag-alinlangan sandali. Tumawa si Lukjan at pinagsalikop ang kanyang mga kamay, Ato boy. Halika, uminom. Mabilis na nagbuhos ng alak sina Aphrodite at Venus para sa dalawang lalaki. Nagkaroon sila ng engranding piging, ngunit tahimik na kumain si James sa buong pagkain nang hindi nagsasalita. Pagkatapos kumain ay bumalik siya sa kanyang kwarto kasama sina Aphrodite at Venus. Isang medyo may edad na lalaki sa ibaba ang bumaling kay Lukjan. Sir, si James ba talaga ang dapat nating pagkatiwalaan? Huminto sandali si Lukjan bago siya sumagot, pinatay niya ang pinuno ng Mount Thunder Sect, si Jackson, para iligtas ang kanyang mga kaibigan. May mga mata ako sa Mount Thunder Sect. Nasaksihan ng lahat ng matatanda at disipulo ng sekta ang labanan. At saka, naubos na niya ang lason ko. Kung gusto niyang mabuhay, wala siyang choice kundi ang magtrabaho para sa akin. Sa ngayon, hindi natin lubos na maisip na tapat siya sa atin, ngunit gagana ng maayos ang lason para manatili siya sa isang maikling tali. Umupo si James sa sofa sa kwarto niya. Natakot sina Aphrodite at Venus na may board si James, kaya nagsagawa sila ng sayaw sa loob ng kwarto para aliwin siya. Maganda ang sayaw ng kambal, ngunit wala sa mood si James na pahalagahan sila. Tama na, pwede ka nang tumigil. Itinaas ni James ang kanyang kamay tanda para tumigil na ang mga babae. Tumigil sa pagsasayaw ang dalawa at naglakad, umupo sa tabi ni James. Tumabi si James para dumistansya at tinuro ang kama, gabi na. Matulog na kayong dalawa. Maghapon na akong natulog at hindi pa ako pagod. Magtatanam muna ako sandali at matulog sa sofa, mamaya. Ma'am, masunurin namang tumango ang dalawa at tumungo sa kama para makapagpahinga sandali. Samantala, umupo si James sa isang lotus position sa sofa at nagsimulang magtanim. Sabay pagmamasid niya sa kambal. Matapos makumpirma na tulog na sila, inilipat ni James ang daliri sa kanila at nagpadala ng kaunting bug zone ng puwersa patungo sa acupoints ng kambal. Binuksan ni James ang pinto ng balcony at naglakad palabas. Bagamat gabi na, ang nyebe na inaanod mula sa langit at ang puting tanawin ay tila araw pa. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Wala siyang nakitang iba. Bigla siyang tumalon sa ere at agad na lumapag sa bubong ng ikatlong palapag. Sa isa pang pagtalon, lumitaw siya 10 metro ang layo, nawala mula sa lugar sa loob lamang ng ilang segundo. Ilang kilometro ang layo mula sa villa, isang lalaking nakasuot ng itim na winter coat at sombrero ang nakatayong mag-isa sa nyebe. Maya-maya, sumulpat si James at lumapit sa lalaki. Paano nangyari? Hindi lumingon ang lalaki. Sinabi ni James,
Kumuha ako ng lason mula kay Lukjan at kailangan kong manatili sa ilalim ng kanyang kontrol pansamantala. Hiniling niya sa akin na harangin ang mga powerhouse mula sa iba't ibang mga sekta at pamilya patungo sa Mount Thunder Sect. Gusto niyang patayin ko ang mga iyon. Kaya ko at pilayin ang mga hindi ko kayang patayin, hindi ko pa rin naiisip ang layunin niya sa pagnanais na dumalo sa komperensya. Ma'am, tumanggaw naman ang lalaking nakasuot ng itim bilang pagsang-ayon. Dapat mong ipaalam sa mga pinuno ng sekta at mga ulo ng pamilya na makipagtulungan at makipaglaro sa aking kilos. Gayunpaman, ipaalam lamang ang mga mapagkakatiwalaan. Siguradong maraming tao mula sa Gu sect sa mga pangunahing sekta at pamilya. Ayokong maging ang aming plano, nakalantad. Alam ko, tumanggaw ang lalaking nakaitim, at kumislap ang kanyang katawan, agad na muling lumitaw 10 metro ang layo. Sa mga sumunod na sandali, tuluyan nang nawala sa paningin ni James ang lalaki sa ilang galaw pa. Pagkaalis niya ay tumalikod na si James at bumalik sa villa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1167. Hindi nagtagal, bumalik si James sa villa at tumalon sa balkonahe sa ikalawang palapag. Papasok na sana siya sa kanyang kwarto nang may hindi inaasahang boses mula sa likuran ang nagulat sa kanya. Saan ka nagpunta? Lumingon si James sa tunog at nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang lotus position sa looban. Tumalon si Lukjan at agad na lumitaw sa balkonahe sa ikalawang palapag. Kalmado siyang tiningnan ni James, ngunit sa loob-loob niya ay tumitibok ang kanyang puso. Partikular niyang sinuri ang lugar bago umalis. Tila walang tao sa paligid, at nag-ingat siya upang matiyak na hindi siya sinusundan. Hindi niya inaasahan na makikita siya ni Lukjan sa kanyang pagbabalik. Nagkibit-balikat si James at sumagot, "Naiinip ako sa kwarto, kaya naglakad-lakad muna ako." "Ano ba? Bawal ba akong umalis?" "Siyempre, kaya mo." Ibinuka ni Lukjan ang kanyang bibig at sinabing, "James, mahal na mahal kita at talagang umaasa ako na maaari tayong magtulungan bilang mga kasama sa halip na gamitin ko ang lason laban sa iyo." "Wala sa tanong yan." Tumanggi si James. "Ito na ang huling bagay na gagawin ko para sa iyo. Pagkatapos nito, sana bigyan mo ako ng antidote. Wala akong planong makipagsanib puwersa sa iyo. Wala kang ibang mapupuntahan. Gayunpaman, tumanggi akong magpahiram ng tulong sa mga nananakit sa iba. Ang pagiging outcast ay talagang pabor sa akin. Sa wakas ay maaari na akong magretiro at mamuhay ng masayang buhay. Sigurado akong papayag ka rin sa amin sa huli." Hindi na nagsalita si Lukjan at tumalon, mariing lumapag sa looban sa ibaba. Huminga ng malalim si James pagkaalis niya. Naging maingat siya bago umalis, at walang sino man ang dapat na sumunod o nakakita sa kanyang pakikipagkita sa ibang tao. Maliban kung si Lukjan ay isang 8th rank Grandmaster, tiyak na masasabi ni James kung sinusundan niya siya. Gayunpaman, iyon ay lubos na hindi malamang. Ayon sa impormasyon ni Yaroslav, hindi alam ang ranggo ni Lukjan ngunit ipinapalagay na nasa ika-7 ranggo, at imposibleng umabot siya sa ika-8 ranggo. Tumalikod si James at pumasok sa kwarto, isinara ang pinto sa likuran niya. Natutulog pa rin si Aphrodite at Venus na parang mga troso. Pagkapasok ni James sa silid, binuksan niya ang kanilang mga acupoint at umupo sa isang lotus na posisyon na nakapikit ang kanyang mga mata upang magnilay. Samantala, 2 magagandang babae ang magkasama sa isang presidential suite sa isang 5-star hotel sa Tarentville. Sila Tiara at Maxine na sumugod para iligtas si James. Pagkarating nila sa Tarentville, hindi sila agad tumungo sa Mount Thunder Sect ngunit hinintay na dumating ang mga reinforcement ng God King Palace. Naka-crossleg si Thea sa kanyang pajama at tumingin kay Maxine. Pagkatapos, tinanong niya, halos lahat ng mga elite na mandirigma mula sa God King Palace ay nakarating na sa Tarentville. Kailan tayo dapat kumilos? Hindi makapaniwalang tumingin si Maxine kay Thea. Paano tayo kikilos kung hindi natin alam kung nasaan si James ngayon? Plus, hindi rin natin alam kung sino ang dumukot kay Quincy at sa iba pa. Ibinaba ni Thea ang kanyang mga mata sa diretsyong sagot ni Maxine. Wala pa rin siyang ideya kung nasaan si James at kung sino ang nakahuli sa mga kalahan. Bagamat nasa Tarentville sila ngayon at hindi malayo sa Mount Thunder Sect, pakiramdam niya ay nakahawak siya sa mga dayami. Anong gagawin natin? Tanong ni Thea. Sandaling nag-isip si Maxine at sinabing,
Tatawagan ko ang lolo ko at itatanong ko ang sitwasyon. Ang mga Kaden ay may isang tiyak na katayuan sa sinaunang martial world at dapat malaman kung ano ang nangyayari ngayon. Tatanungin ko siya at tingnan kung may balita tungkol sa kinaroroonan ni James. Pagkatapos magsalita ay inilabas ni Maxine ang kanyang telepono at tinawagan si Tobias na nasa malayong kabisera. Sa kalaunan, kinuha ni Tobias pagkatapos ng ilang ring. Lolo, magalang na bati ni Maxine sa kanya. Ma'am, malumanay na tugon ni Tobias at nagtanong, dapat ay papunta ka sa Mount Thunder. Tama, oo, kara-rating lang namin sa Terrentville. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1168, biglang tanong ni Tobias sa kanya, ano ba talaga ang pinaglalaroan ni James? Nagulat si Maxine sa biglang pagbabago ng tono. Ha? Anong ibig mong sabihin? Lolo, ano ang problema? May nangyari ba? Medyo nagulat ang boses ni Tobias. Hindi mo ba kasama si James ngayon? Hindi, nauna siyang umalis sa akin. Kara-rating ko lang sa Terrentville. Sinabi ni Tobias, kumalat ang balita na nagpakita si James sa Mount Thunder Sect. Nilabanan niya at natalo ang pinuno ng sekta, pagkatapos ay dinala siya kasama niya. Pagkatapos, iniwan niya ang ulo ni Jackson sa pasukan ng Mount Thunder Sect. Nagbigay sila ng bounty para sa kanyang ulo sa buong mundo. Ang sinumang manghuli sa kanya at pumatay sa kanya ay gagantimpalaan ng malaki. Ang kayamanan ng Seth, ang Frost Sword, ay isasama rin bilang reward. Napatayo bigla si Maxine nang marinig ang balita. Ano, Lolo, tumpak ba ang balitang ito? Tanong niya habang nanginginig ang boses sa hindi makapaniwala. Oo naman, direkta itong nanggaling sa Mount Thunder Sect. Agad na nawalan ng lakas si Maxine sa kanyang mga binti, at bumagsak siya sa sofa. Hindi napigilan ni Thea na magtanong, anong problema? Anong nangyari? Binaba ni Maxine ang phone niya at bumaling kay Thea. Namumutla ang mukha niya habang sinabi ni Lolo na pinatay ni James ang pinuno ng Mount Thunder Sect, si Jackson. Naglabas ang sekta ng wanted na utos na manghuli at patayin siya. Nag-aalok pa sila na gantimpalaan ang taong pumatay sa kanya ng kanilang kayamanan, ang Frost Sword. Ano? Bulalas ni Thea at biglang tumayo. Paanong posible iyon? Hindi ganoong klaseng tao si James. Hinding-hindi niya papatayin ang pinuno ng Mount Thunder Sect. Inayos ni Maxine ang sarili at sinubukang aliwin si Thea. Breath, Thea. Calm down. Umupo si Thea nang walang gana. Sabi ni Maxine, judging by the current situation, the information must be accurate. I'm guessing binyantaan ng kalaban si James na papatayin ang pinuno ng Mount Thunder Sect gamit ang buhay ng kanilang mga bihag laban sa kanya. Siguradong nalampasan na ito ni James at ngayon ay tinutugis ng Mount Thunder Sect. Kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon, kung hindi man ay malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Tahan na. Biglang may naisip si Maxine at agad na bumaling kay Maxine. Mabilis, tumawag sa Kensington at tingnan kung nakabalik na ang mga kalahan. Sige, tatawag ako at magtatanong tungkol dito. Kinuha ni Thea ang phone niya at sinubukang tawagan ang phone niya. Sa pamamagitan ng tawag, nalaman niyang bumalik na ang kanyang pamilya sa Kensington. Pagkatapos, agad niyang sinubukang kontakin si Quincy. Nakarating din si Quincy nang ligtas sa Kensington. Nakita mo ba si James? Tanong ni Thea. Tumugon si Quincy mula sa kabilang dulo, ginawa ko. Para iligtas tayo, kinain niya ang isang lason na ginawa ng isang tao mula sa gusek. Kailan mo siya nakita? Kaninang umaga. Saan? Nag-isip sandali si Quincy at sumagot, dapat sa isang lugar sa suburb ng Terrentville. Titingnan ko ang mapa at tingnan kung matutukoy ko ang eksaktong lokasyon. Ipapadala ko sa iyo ang mga coordinate kapag nalaman ko na. Okay. Naka-loudspeaker si Thea kaya nakikinig din si Maxine sa usapan. Malungkot na sinabi ni Maxine, mula sa kung ano ang maaari nating ipunan, tiyak na pinatay ni James si Jackson, nakipagkita sa isang tao mula sa gusek, at kinain ang kanilang lason. Ibig sabihin, kasalukuyang kinokontrol siya ng gusek. Ang hula ko ay ang gusek ay lumiliko kay James sa isa sa kanilang mga tauhan at gamitin siya para magsimula ng hidwaan sa pagitan niya at ng virtuous faction. Ano ba ang dapat nating gawin, Maxine? Lagi kang magaling mag-strategize. Tell me,
What are our current options? Napilitan si James na patayin ang sect leader. May chance ba na mapatawad siya kung magpapaliwanag siya ngayon? Umiling si Maxine at sinabing, walang pagkakataon. Ang Mount Thunder sect ay palaging isang mataas na iginagalang na martial art sect at may hawak na mahalagang posisyon sa mundo ng martial art, kaya naman ang komperensya ay ginanap sa Mount Thunder sa unang lugar. Ngayon na pinatay ni James ang kanilang pinuno ng sekta, hindi na siya papayagan ng mga taong nakahanay sa virtuous faction na bumalik sa kawan. Parang hihimatayin si Thea at nag-aalalang nagtanong, ano pa ba ang magagawa natin? Napakunot ng noo si Maxine. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, kung tama ako, sinusubukan ng Gusek na gumawa ng isang pawn-out kay James para gamitin laban sa kanilang mga kaaway. May ideya ka ba kung ano ang pilit nilang pilit na gagawin kay James? Sabi ni Maxine, dapat may kinalaman ito sa pagdudulot ng pinsala sa virtuous faction. Hindi ko na mahuhulaan pa iyon ngunit, ang priority namin ngayon ay mahanap si James sa lalong madaling panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1169. Hindi nagtagal ay nagpadala si Quincy ng isang set ng mga coordinate kay Thea. Ang telepono ni Quincy ay kinuha mula sa kanya noong panahong sila ay banihag, kaya hindi niya alam kung saan sila nakakulong. Sa kanilang paglaya, hindi na sila napigilan kaya nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan ang kanyang paligid. Kaya, alam niyang malapit sa Terrentville ang lugar na ginanap nila. Sa paghusga sa bilis kung saan naglakbay ang sasakyan sa paliparan ng Terrentville, halos mahulaan niya ang lokasyon ng villa. Napatingin si Thea sa malaking pulang bilog na nagpapahiwatig ng tinatayang lokasyon ng villa sa mapa na ipinadala ni Quincy at nakasimangot. Ito ay napakalawak ng isang lugar. Ito ay sumasaklaw ng mga 12-dosenang kilometro. Paano natin siya mahahanap gamit ito? Tumingin si Maxine at itinaas ang kanyang kilay, sinabing, she's definitely gave us a wide zone where James could be, but we still have to try anyway. Walang gaanong oras bago ang Mount Thunder Conference. Ang hindi mabilang na mga kampyon mula sa mga pangunahing sekta at pamilya ay malamang napapunta doon habang nagsasalita kami. Dapat nating mahanap si James sa lalong madaling panahon at pigilan siya sa paggawa ng anumang mas walang ingat na aksyon. Kung hindi, wala nang babalikan para sa kanya. Ma'am, I'll notify the people from God King Palace to survey the area. Tumango si Thea at kinuha ang kanyang telepono, ipinaalam sa lahat ng miyembro ng God King Palace na maghanap ng isang villa na matatagpuan sa lugar na may marka. Palabas ni Quincy. Samantala, naka-lotus position si James sa isang kwarto sa ikalawang palapag ng villa. Ang kanyang katawan ay lumutang ng 1 metro sa ibabaw ng lupa at naglabas ng nakakatakot na aura. Pagkatapos uminom ng Snow Lotus wine, siya ay nasa tuktok ng ika-6 na ranggo. May 3 kinakailangan para makapasok siya sa ika-7 ranggo. Natugunan na niya ang unang kinakailangan, isang walang katapusang at tuloy-tuloy na daloy ng tunay na enerhiya upang lumikha ng cycle sa katawan. Lumipas ang gabi, at hindi nagtagal ay madaling araw na ng sumunod na araw. Nakita ni na Aphrodite at Venus na si James ay naglilinang at may mabuting pakiramdam na hindi siya abalahin. Nagpalit sila ng damit at naghanda ng tubig para sa kanyang pag-refresh. Pagkatapos, tahimik silang naghintay sa background para matapos siya. Nang lumamig na ang tubig, pinalitan nila ito at nagpatuloy sa paghihintay. Medyo pasado 8:00 na ng umaga nang tuluyang tumigil si James sa pagtatanim. Binawi niya ang kanyang enerhiya sa kanyang katawan at dahan-daang bumagsak sa sahig. Matangkad na ngumiti ang isa sa magandang kambal at naglakad na may dalang mainit na tuwalya. Sir, here, payagan mo akong maglinis ng mukha mo. Sinubukan niyang panasan siya ng mainit na tuwalya. Kinuha ni James ang tuwalya at bahagyang tumanggi, kaya ko ang sarili ko. Ginamit niya ang mainit na tuwalya at casual na pinunasan ang pawis sa kanyang mukha. Nang matapos siyang maghugas ay may inabot na toothbrush sa kanya. Bagamat may mataas na posisyon at autoridad si James, hindi pa siya pinaglilingkuran ng mga tao noon at hindi sanay sa mapitagang pagtrato sa kanya. Isang bahagyang pamumula ang bumalot sa kanyang mukha nang muli siyang tumanggi. I'll do it, it's fine. I can brush my own teeth. Habang nangyayari ito, may naglalaro na pag-uusap sa ibaba. Sir,
Marami po kaming na-detect na martial artist sa paligid ng villa kagabi. Parang may hinahanap sila. Nagulat si Lukjan at nagtanong, "Oh, naimbestigahan mo na ba ang mga pagkakakilanlan nila?" "Yeah, they're people sent by Thea. Kapwa sila dumating ni Maxine sa Terrentville kahapon. Mukhang hinahanap nila si James." "Thea." Hinaplos ni Lukjan ang kanyang baba habang nagmumuni-muni. Noong una, gusto ni Lukjan na hulihin si Thea at gamitin para takutin siya. Karaniwang kaalaman na si James ay hindi kapani-paniwalang tapat sa kanya. Kusang loob niyang ibinaba ang kanyang dignidad bilang commander ng Black Dragon Army at nagpakasal sa Callaghans ng Kensington upang gantihan si Thea sa pagligtas sa kanya 10 taon na ang nakararaan. Siguradong si Thea ang susi na magbibigay daan sa kanila na manalo kay James. Pumikit siya saglit at saka nagutos. "Capture Thea for me." "No, wait. Invite her over. Siguraduhin mong hindi mo siya pagmamaltrato sa anumang paraan at tretuhin mo siya bilang isang VIP guest." "Sir, ano ang sinusubukan mong gawin? Huwag ka nang magtanong. Gawin mo lang ang sinasabi ko." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1170. Paano si Maxine? Pareho silang magkasama ngayon. "Maxine." Huminto muli si Lukjan. "Walang silbi sa akin ang taong ito. Kung tretuhin ko ito gaya ng dati, papatayin ko na lang siya, ngunit malapit siya kay James at may kawili-wiling background. Gayunpaman, nabalitaan kong siya ay isang taong mapagkalkala. Hindi natin siya mapapapunta dito. Kung hindi, mahirap kumbansihin si Thea sa tabi niya," sabi niya. "Sige, naiintindihan ko. Go, dismiss ka na." Kinaway-kaway ni Lukjan ang kanyang kamay. Agad na lumabas ng silid ang nasasakupan. Maya-maya pa ay bumaba na si James na may kasamang magandang kambal. "Sa wakas gising ka na, James." Tumayo si Lukjan at lumakad para yakapin si James ng masigla. "Paano ito? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi?" Inalis ni James ang braso ni Lukjan at pinigilan itong makalapit. Pumunta siya sa sofa at umupo. "Nakatulog ako ng maayos. Kailan ko ba sisimulan ang susunod mong gawain? Pagkatapos kong gawin ang gusto mo. Gusto kong bigyan mo ako ng antidote, at maghihiwalay na tayo," simpleng sabi ni James. "Nakikita ko na ikaw ay tsampang sabit at handa na upang magsimula. Maaari kang umalis pagkatapos ng almusal." Umupo si Lukjan at pinitik ang kanyang mga daliri. Agad namang lumapit ang isang magandang babae na may hawak na mapa. Inilatag ni Lukjan ang mapa sa mesa at tinapik ang kanyang daliri sa isang tiyak na lokasyon. Ang lugar na ito ay nasa loob ng teritoryo ng Mount Thundersect. Ito rin ang tanging daan patungo sa Mount Thundersect. Maaari kang magtungo doon at harangin ang mga taong naglalakbay sa bundok. Ayon sa oras, ang mga pangunahing sekta at pamilya ay dapat na darating sa Mount Thundersect sa loob ng ilang araw, ngunit sinulyapan niya si James at pinaalalahanan, "Kailangan mong mag-ingat, James. Ang Mount Thundersect ay nagbigay ng bounty sa iyong ulo. Lahat ng martial artist mula sa Virtuous Faction ay tiyak na darating din para sa iyong buhay. That'll depend on if they can even come close enough to take it," mahinahon at confident na sagot ni James. Tumawa ng malakas si Lukjan, "Haha, mahal ko ito. Puno ka ng katapangan ngayon. Ano man ang mangyari, siguradong nakatalikod ako sa iyo, aking lalaki." Tumingin si James sa mapa sa mesa at sinabing, "Let's double confirm your conditions before I leave. After I complete the task, you will need the antidote." "Oo naman, walang problema," Lukjan beamed sa kanya at mukhang siya ay halos hindi nakakapinsala. Pinatay ni James si Jackson, ang pinuno ng Mount Thundersect, at malapit nang patayin ang hindi mabilang na mga elite na miyembro ng malalaking sekta at pamilya. Sa lalong madaling panahon, mawawala ni James ang maliliit na kaalyado na iniwan niya at mapipilitang makipagtulungan kay Lukjan at sa kanyang mga tauhan. Nakatingin ng diretso sa mga mata ni Lukjan, umungol si James sa mahina, at nagbabantang boses, "Sana ay pagtibayin mo ang iyong pagtatapos ng bargain. Kung hindi, kakalag ka rin kita sa impyerno kasama ko. Huwag kang mag-alala, tutuperin ko ang aking pangako." Ang mga mata ni Lukjan ay nabuo ang nakaka-relax na gasuklay. Lumingon siya sa isang katulong sa likuran niya, at nagutos, "Ihain ang pagkain." Hindi nagtagal, napuno ang mesa ng hindi mabilang na mga delicacy.
Pagkatapos mag-almusal ni James ay naghanda na siya para umalis. James, sayo na tong dalawang to simula ngayon. Isama mo na sila. Nang marinig ito, nakasimangot na tumingin si James kina Aphrodite at Venus. Paliwanag ni Lukjan habang nahuhuli si James na mukhang hindi nasisiyahan sa bagong arrangement habang, huwag kang mag-alala. Hindi ka nila hahatakin pababa. Maaaring hindi sila kamukha pero martial artist din sila. Bagamat wala silang lakas, true energy, second-rank grandmaster sila at hindi puro passovers. Bahagyang tumango si James at sinabing, okay. Maliwanag na gustong gamitin ni Lukjan ang mga ito para patuloy na bantayan siya. At saka, magpapadala ako ng ibang tao para suportahan ka. Pagkatapos magsalita, pumalakpak si Lukjan. Agad na lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng basag-basag na damit. Mukha siyang mga 50 years old at may bilog na mukha, makapal na kilay, at malalaking mata. Sa isang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha, siya ay mukhang isang butcher. Ipinakilala ni Lukjan, ito si Bryce Quest. Siya ay nasa tuktok ng ika-6 na ranggo at isang hakbang ang layo mula sa pagpasok sa ika-7. Tumingin si James kay Bryce at tumango bilang sagot ng hindi kinikilala ang lalaki. Pinagdikit ni Bryce ang kanyang mga palad at magalang na yumuko habang sinabing, James, I'm looking forward to working with you. I've been informed that we are tasked to abuse the participants for this year's martial arts conference. Nanatiling kalmado si James at bahagyang tumango. Sa kabila ng kanyang panlabas na poker face, lihim siyang nagpapanik sa loob. Hindi niya inaasahan na si Lukjan ay magpapadala ng isang martial artist para samahan siya. Ginawa lang nitong mas komplikado ang sitwasyon.